Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang isang nakakagaling na romantikong pelikula na tinatawag na The Beauty Inside or Ang Kagandahan sa Loob. Ang ating bida, si Han Si-jae, ay isang napakagandang babae na nagbabago-bago ang anyo na sa bawat tagal ng panahon ay nagiging isang taong may ganap na ibang mukha. Samantala, ang ating bida, si Seo Do-jae, ay mayroong kondisyon na hindi niya kayang makilala ang mga mukha. Ngunit siya naman ay napakahusay sa pagkilala sa ibang tao sa pamamagitan ng pinakamaliit na detalye. Sa unang dinig, ang kwento ng dalawang ito ay tila napakakatawa-tawa. Ngunit ang mga kakaibang katangiang ito ang nagdudulot ng hindi kakaunting kaguluhan sa kanilang buhay. Lalo na ang bida, si Han Si-jae, isang A-list celebrity, ay dahil dito ay patuloy na nasasangkot sa eskandalo. Kaya paano nila ililigtas at bibigyang init ang isa't isa? Panoorin natin, nagbago ang tagpo, nagmamaneho ang manager upang ihatid ang sikat na aktres na si Han Si-jae sa seremonya ng parangal. Sa kanyang puting bestidang may belo, si Han Si-jae ay nakaakit ng atensyon ng lahat ng mga reporter sa magkabilang gilid ng pulang carpet. Siya ay napakapopular at matagumpay na nanalo ng parangal para sa Best Lead Actress, pinakamahusay na pangunahing aktres tulad ng inaasahan ng lahat. Sa sandaling siya ay magara at dahan-dahang lumalakad patungo sa entablado, isang kakaibang pakiramdam ang biglang dumating. Bigla siyang tumalikod at tumakbo, tulad ni Cinderella sa alas 12 ng gabi, naiwan ang isang kumikinang na sapatos na may mataas na tako. Mabilis na humarurot palayo ang sasakyan ng kumpanya na nagdadala sa kanya, at pagkatapos sa loob ng sasakyan, si Han Si-jae ay naging isang malaki, matipunong lalaki. Nagsimulang lumitaw ang hindi pangkaraniwang bagay na ito noong nag-aaral pa si Han Si-jae sa kolehiyo. Noong panahong iyon, naglalakbay siya sa ibang bansa kasama ang kanyang matalik na kaibigan na siya ring kanyang manager, si Yoo Umi. Nang magising siya at matuklasan na siya ay naging isang matandang babae na malapit ng mamatay, muntik na siyang masangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Sa kabutihang palad, isang estranghero ang sumugod palabas upang protektahan siya. Bumabalik sa kasalukuyan, si Han Si-jae ay nagbalik na sa kanyang sariling anyo. Siya ay nasa bahay, nag-uusap at nagbibiruan kasama ang kanyang manager, si Yoo Umi, at ang kanyang matalik na kaibigan, si Ryu Yun-ho. Samantala, ang GC ay nagpapalabas ng balita tungkol sa chismis. Ito ay nagpapakita ng larawan na kinunan ng reporter ng isang batang lalaki na lumabas mula sa bahay ni Han Si-jae. Naghinuha ang mga tao na mayroon siyang lihim na anak, ngunit hindi nila alam na ang batang lalaki na iyon ay si Han Si-jae mismo. Pagkatapos mag-iba ng anyo, ang kasawian ay hindi nag-iisa. Ang naging resulta ay ang pagkansela ng mga normal na kontrata sa pag-endorso. Samantalang ang mga alok para sa pag-endorso ng mga produkto para sa ina at sanggol ay sunod-sunod na dumarating na ikinadismaya ni Han Si-jae, kaya gusto na lang niyang umuwi sa probinsya at mamuhay ng mag-isa. Sa iba namang pangyayari, si Seo Do-jae, ang FEC punong ehekutibo ng isang airline eroplano, ay naglalakad patungo sa lobby bulwagan ng paliparan na sinasamahan ng mga mababang opisyal. Sa lobby ay ipinapalabas ang isang patalastas ni Han Si-jae bilang model-modelo ng kumpanya. Ang eskandalo niya tungkol sa pagkakaroon ng lihim na anak ay malaki ang epekto sa kumpanya. Gayunpaman, hindi makontak ng kalihim ang manager ni Han Si-jae, kaya hindi mabilis na matapos ng kumpanya ang kontrata. Nagpatuloy sa paglakad si Seo Do-jae nang lumapit sa kanya ang isang grupo ng 3 tao na hindi maganda ang pakiramdam para sa kanya. Minadali ng kalihim na bumulong kay Seo Do-jae kung sino sila bilang pag-iingat sakaling hindi niya makilala ang mga ito dahil sa kanyang face blindness, pagkabuluag sa mukha. Pagkatapos noon, nagkataon namang nakasalubong ni Seo Do-jae si Kang Sara, ang kanyang kapatid sa labas. Nakilala niya ito dahil sa name tag etiketa ng pangalan na nakakabit sa dibdib nito. Pagkakita pa lang sa isa't iisa ay nagbitaw na agad sila ng mga patuyang salita. Ang tensyon ay napakainit na tila may mga kidlat na bumabagaba. Ang iskandalo ni Han Si-jae ay nakaapekto sa airline at si Kang Sara ay syempre hindi pinalampas ang pagkakataong ito para magpakita ng pananabik habang inaasam din ang posisyon ni Seo Do-jae. Upang pawiin ang banta mula kay Kang Sara, inutusan ni Seo Do-jae ang kalihim na hanapin si Han Si-jae sa anumang paraan. Kasabay nito, nagpapanggap si Han Si-jae na isang mahinang kagandahan upang linlangin ang publiko, nagkunwaring nakahiga sa kama. Ang larawang ipinost niya sa social media ay nakita ng kalihim at agad na kumilos si Seo Do-jae nang matanggap ang balita. Sa pagkakataong ito, si Han Si-jae ay naglalakad sa labas ng silid ng pasyente nang hindi sinasadyang marinig niya ang isang doktor na gumagamit ng bastos na salita upang pintasan ang kanyang katawan. Binanggit pa nga nito ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak ng walang asawa. Nagalit, kinuha ni Han Si-jae ang paperweight pabigat sa papel sa mesa at inihagis ng diretso sa kanya na naging dahilan upang tumakbo palayo ang lalaki sa takot. Pagkatapos, tumakbo si Han Si-jae sa rooftop bubungan at humagulgol at lalo pa siyang pinagalitan ng kanyang ina sa telepono. Nang mismong oras na iyon, dumating si Seo Do-jae at inabutan siya ng panyo. Inakala niyang nakakita siya ng mabuting tao, ngunit lumingon lang pala ito at nakipag-usap sa telepono sa kanyang kalihim. Tumakas na raw si Han Si-jae at sinabihan ang kalihim na subukan siyang hanapin sa mga nightclub na puno ng mga lalaki. Ang pahayag na ito ay parang nagdagdag pa ng panggatong sa apoy. Kinuha ni Han Si-jae ang telepono ni Seo Do-jae at diretsong inihagis ito pababa sa floor palapag bilang ganti. Mula simula hanggang katapusan, si Seo Do-jae, dahil sa kanyang face blindness, ay hindi talaga nakilala kung sino ang nasa harap niya. Ang unang pagkikita ng dalawa ay natapos sa ganoong pag-aalinlangan. Pag-uwi, iginuhit ni Seo Do-jae ang hugis ng kakaibang babae na ito sa kanyang notebook kwaderno, ngunit hindi pa rin niya matandaan ang kanyang mukha. Habang nakatulala, sinabi ng kalihim na ang kliyente ay labis na humahanga kay Han Si-jae, kaya ang pagkansela ng kontrata ay maaaring
ipagpaliban muna. Dito, isang negosyanteng kalahok sa pagdodonate ay nanggulo sa isang babaeng mag-aaral na tumatanggap ng suportang pinansyal. Nagkunwari pa siyang sinabi na ang dalagita ay kamukha ng kanyang anak kaya naging palagay siya. Ang pangungusap na ito ay muling nagpasiklab sa bomba na si Han si Jae. Siya ay walang alinlangang lumapit, ginamit ang kanyang kamay upang haplusin ang puwet ng negosyante at sinabing palagay din siya dito na parang tatay niya. Ang pagkilos na ito na bumalik sa kanya ay nagdulot ng gulo. Ang negosyante ay nagalit, nagbanta na puputulin ang suporta at sinubukang sampalin si Han si Jae. Ngunit pinigilan siya ni Seo Do-jae. Dahil sa paggalang at takot sa katayuan ni Seo Do-jae, umalis na lang ang negosyante na nahihiya. Pagkatapos noon, ginamit ni Seo Do-jae ang usapin ng pagdodonate ng 100 milyong won upang pwersahin si Han si Jae na pumirma ng kontrata at sumama sa kanya sa isang business trip biyahe para sa negosyo upang makipagkita sa kliyente. Kung hindi, ibubunyag niya ang tungkol sa paggamit nito ng pera upang takpan ang iskandalo. Sa ilalim ng banta niya, nakaligtaan ni Han si Jae ang isang mahalagang impormasyon at sumang-ayon na suotin ang pulang damit at sumama sa kanya. Sa eroplano, nagpakita si Seo Do-jae ng pagiging malamig, hindi pinapansin ang magandang si Han si Jae, ngunit patuloy naman siyang inuutusan. Lumabas na ang kanilang kliyente ay may anak na babae na isang die-hard fan, matinding tagahanga ni Han si Jae, kaya di kailangan ang kanyang presensya sa pulong bukas. Hindi nagtagal pagkatapos, si Han si Jae ay tumakbo ng mag-isa sa resort, lugar pasyalan, upang maglibot. Sinundan ni Seo Do-jae ang mga tala na minarkahan niya sa tourist guidebook Aklat Patnubay sa turista upang hanapin siya. Bilang tagapangalaga, inutusan niya itong bumalik agad sa hotel. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng daan, dahil lang sa isang salitang hindi niya nagustuhan, bigla na lang pinababa ni Seo Do-jae si Han si Jae mula sa kotse at mabilis na humarurot palayo, iniwan siyang nagtataka sa kalye. Siya ay naglakad ng mag-isa na malungkot, ngunit biglang lumitaw si Seo Do-jae. Hinila siya sa kanyang yakap nang makita siyang pagod. Nagpunta ang dalawa sa isang restaurant kainan, at seryosong tinanong ni Seo Do-jae si Han si Jae kung mayroon ba talaga siyang anak. Pagkatapos niyang itanggi, nagpakita pa rin siya ng pagdududa. Pagbalik sa kanyang kwarto, si Han si Jae ay nagtapo ng unan habang umiiyak ng malakas dahil sa sama ng loob. Narinig ni Seo Do-jae sa katabing silid ang lahat ng kanyang mga panaghoy, ngunit nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Kinabukasan, nakipagkita si Han si Jae at Seo Do-jae sa kliyente at sa kanyang anak na babae. Hindi inaasahan, hindi makapagsalita ang bata at ipinahiwatig ng kliyente na hindi siya gustong makipagtulungan. Sa mahalagang sandaling ito, ginamit ni Han si Jae ang sign language, lengguwahe ng senyas, upang natural na makipag-usap sa bata. Sinira ang prejudice paghuhusga ng ama. Nakatanggap din si Han si Jae ng isang pintura na ibinigay ng bata. Sa paglipad pabalik, nagpasalamat si Seo Do-jae kay Han si Jae sa pagligtas sa sitwasyon. Nagkasundo ang dalawang panig. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagising si Han si Jae habang natutulog siya sa balikat ni Seo Do-jae. Minadali niyang pumasok sa palikuran at kinilabutan nang makita ang sarili na unti-unting nagiging isang middle-aged, nasa katanghali ang gulang na babae. Malapit nang lumapag ang eroplano at patuloy na kumakatok ang flight attendant tagapagsilbi sa eroplano upang magmadali. Nang makita ito ni Seo Do-jae, sinira niya ang pinto at pumasok. Sa sitwasyong wala nang ibang mapagpipilian, humingi na lang ng tulong si Han si Jae sa kanya. Maingat na binalot ni Seo Do-jae ng kumot ang kanyang katawan. Ngunit ang kakaiba ay, nang makita niya ang ganap na hindi pamilyar na mukha nito, wala siyang anumang reaksyon. Ito ay labis na nagpalito kay Han si Jae. Pagkalapag ng eroplano, sinalubong ng manager si Han si Jae na balot na balot. Napulot ni Seo Do-jae ang kwintas na nalaglag sa kanya. Malapit doon, isang paparazzi mamamahayag na kumukuha ng litrato ang nakunan ang buong sandali. Kinabukasan, ang kalihim ay nakasuot ng damit na balot mula ulo hanggang paa. Ngunit nakilala pa rin siya ni Seo Do-jae sa pamamagitan lamang ng leather shoes, sapatos na balat sa kanyang mga paa. Dahil sa kanyang face blindness, may ugali si Seo Do-jae na utusan ang lahat ng empleyado na palaging magsuot ng name tag. Isang babaeng empleyado ang nakalimutan ang regulasyong ito. Ngunit sa kabutihang palad, si Seo Do-jae ay napakamapaghanap. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng mga kakaibang katangian at matagumpay na nalampasan ang pagsubok. Ang espesyal na kakayahan na ito ay sinanay ni Seo Do-jae sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga isda na may magkakatulad na anyo at ang kalihim ang kanyang coach tagapagsanay. Ngayon, mayroon silang isa pang misyon, iyon ay ang ibalik ang maleta kay Han si Jae. Noong huli sa paliparan, sa sobrang pagmamadali, nakalimutan ni Han si Jae na dalhin ito. Nang makita ito, si Kang Sara na nag-aakala na nagde-date sina Seo Do-jae at Han si Jae ay ngumiti ng may kasiyahan. Samantala, inakala naman ni Han si Jae na natuklasan na ni Seo Do-jae ang kanyang sekreto, kaya pareho silang hindi naglakas loob na sagutin ang tawag. Ang inosenteng matalik na kaibigan, si Ryu Eun-ho, ay walang pasubaling sumagot sa telepono at inosenteng sinabi na naliligo si Han si Jae, kaya hindi siya makasagot. Ang pangungusap na ito ay nagparamdam kina Han si Jae at sa kanyang manager tagapamahala na gusto na lang nilang mamatay sa kinatatayuan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Seo Do-jae ng larawan ng maleta. Ngayon lang naalala ni Han si Jae na naiwan niya pala ito sa paliparan. Sa company meeting pulong ng kumpanya, ngumiti si Seo Do-jae nang makipag-date kay Han si Jae na ikinagulat ng mga empleyado. Pagkatapos ng trabaho, sa coffee shop tindahan ng kape,
Tinitigan ni Seo Do-jae si Han Si-jae sa ibang anyo at walang pag-aalinlangang umupo sa harap niya. Si Han Si-jae ay nagulat kahit na napansin ang kanyang pagiging kakaiba, sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Nagpanggap siyang katulong ni Han Si-jae at mabilis na kinuha ang maleta at umalis. Bigla, isang batang babae ang tumakbo patungo kay Han Si-jae at tinawag siyang nanay. Batay sa pagkilala sa ekspresyon, tono ng boses, sulat kamay niya at maging ang pagkuha niya sa kwintas. Kinumpirma ni Seo Do-jae na ang babaeng ito ay hindi katulong kundi si Han Si-jae. Sa gabi, nagpahinga si Han Si-jae kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Maging sila ay hindi siya nakilala pagkatapos mag-iba ng anyo, marahil walang sinuman sa mundo ang makakatanggap ng isang taong tulad niya. Sa unang pagkakataon na nag-iba siya ng anyo, inakala pa ng manager na isa siyang baliw na matandang babae. Kung hindi nasaksihan ng manager ang proseso ng pagbabago ni Han Si-jae ng personal, hindi siya maniniwala na may ganitong kakatuwang bagay sa mundo. Hindi lang ang manager, kundi nang makita si Han Si-jae sa anyo ng isang malaking, matipunong lalaki, gusto na lang ding tumalo ni Ryu Eun-ho upang matauhan. Samantala, lalong nagiging curious na kakaintriga si Seo Do-jae kay Han Si-jae. Iginalang niya ang anyo ni Han Si-jae na nakita niya kaninang umaga sa kanyang notebook at maingat na sinuri ang mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao. Bukod pa rito, personal na pumunta si Seo Do-jae sa mismong pintuan ni Han Si-jae upang maghintay na ikinatakot ni Han Si-jae kaya siya ay nadapa at nahulog pa ang kanyang telepono sa kamay nito. Pagkatapos, gumamit pa si Seo Do-jae ng kunwaring pagtawag kay Han Si-jae na walang nagawa ang katulong na nasa harap niya kundi papasukin siya sa loob ng bahay. Dito, natuklasan ni Seo Do-jae na ang silid damitan ni Han Si-jae ay puno ng lahat ng uri ng damit para sa iba't ibang kasarian at edad. At ang damit na suot ng katulong sa coffee shop ay naroon din sa mismong oras na ito. Nagbalik na sa dati niyang anyo si Han Si-jae at sumugod papasok. Napansin ni Seo Do-jae na nagbago ang boses niya. Lumapit siya sa babae, inamoy ang pabango nito na tumutugma sa pabango ng katulong kanina. Kasabay ng kwintas na suot niya, pinagdugtong-dugtong niya ang lahat at lalo siyang nagtataka tungkol sa totoong pagkatao nito. Para kay Han Si-jae naman, napansin niya ang face blindness ni Seo Do-jae. Kaya hinamon niya itong ituro siya sa isang litratong maraming tao na syempre hindi nagawa ni Seo Do-jae. Pag-uwi, nagpunta siya kay Dr. O. Umaasa na mapagagaling niya ang sakit na dulot ng aksidente. At sinabi na kamakailan ay palagi niyang nararamdaman na ang dalawang magkaibang tao ay isa. Pinayuhan ni Dr. O na ang hindi makilala ng mga mata ay dapat madama ng damdamin. Pagbalik sa kumpanya, muntik nang nalampasan ni Seo Do-jae ang kanyang ina dahil nagpagupit lang ito. Dumating ang ina ni Seo Do-jae upang ayusin ang isang blind date pakikipag-date sa hindi kilala para sa kanya at pinaalalahanan ang kalihim na tulungan siya ng maayos. Kasabay nito, dumalaw si Ryu Eun-ho kay Han Si-jae, ngunit walang nagbukas kahit ilang beses siyang kumatok kaya tinawagan na lang niya ito. Ngunit ang telepono ni Han Si-jae ay nasa kay Seo Do-jae. Agad niyang ginamit ang tawag na ito upang mag-arte ng isang madamdaming tagpo, matagumpay na napatakbo ang date. Sa kabilang banda, si Han Si-jae ay labis na nataranta nang malaman na ang kanyang telepono ay nasa kamay ni Seo Do-jae dahil naglalaman ito ng mga video na kinuha niya habang nagbabago siya ng anyo. Sa isang kakatuwang pangyayari, madali lang napasok ni Seo Do-jae ang lock screen password ng lock screen ni Han Si-jae. Sa kabilang banda, upang bawiin ang telepono, hinabon ni Han Si-jae si Seo Do-jae hanggang sa gusali ng kumpanya. Pagkatapos humiram ng isang name tag etiketa ng pangalan mula sa reception tanggapaan, tinali niya ang kanyang buhok at sumabay sa elevator ascensor kasama si Seo Do-jae. Nang sa tingin niya ay hindi siya nakilala nito, bigla siyang tinawag ni Seo Do-jae sa pangalan. Paglabas ng elevator, nakita niya ang mga empleyado sa kumpanya na nag-uusap at nagbubulungan. Sinenyasan ni Seo Do-jae ang dahilan sa isang sulyap. Lumabas sa online ang chismis tungkol sa kanila ni Han Si-jae na naghahoneymoon. Samantala, si Han Si-jae ay napalibutan din ng mga mausisang tao. Sa mismong oras na ito, si Seo Do-jae ay parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Kinuha ang kanyang jacket at tinakpan ang ulo ni Han Si-jae. Habang sinasangga niya ito palayo sa crowd edmihan ng tao, sinabi niya ang isang matatag na pangungusap. Kahit sino pa ang maging anyo niya, sa kanyang mga mata ay siya pa rin siya. Ang pangungusap na ito ay lubos na ikinagulat ni Han Si-jae. Pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ni Seo Do-jae, sumakay si Han Si-jae sa kotse at umalis. Upang maiwasan ang mga paparazzi mamamahayag na kumukuha ng litrato na sumusunod, nagpunta silang dalawa sa bahay ni Ryu Eun-ho. Sa mesa, diretsong tinukoy ni Seo Do-jae ang punto na sinabi na ang mga larawan sa eskandalo ay kinunan sa mismong araw na nag-iba ng anyo si Han Si-jae. Nagulat si Han Si-jae, agad siyang hinila upang mag-usap ng pribado at nagbalak na gamitin ang sikreto tungkol sa kanyang face blindness upang takutin siya. Ngunit ng araw na iyon sa bahay niya, eksaktong itinuro ni Seo Do-jae ang lokasyon niya sa larawan. Sa pamamagitan lamang ng subjective subjetibong paghula, hindi niya mahawakan ang kahinaan nito. Sa kabaliktaran, natuklasan pa nito ang video na nagtatala ng proseso ng kanyang pagbabagong anyo. Mabilis na kinuha ni Han Si-jae ang telepono at malamig na sinabi ni Seo Do-jae na tinulungan niya ito dahil business partners kasosyo sa negosyo lamang sila. Ang pahayag na ito ay hindi matanggap ni Han Si-jae na orihinal na nag-akalang kasama niya ito sa iisang bangka at ang kanyang mukha ay unti-unting lumami. Sa kabilang banda, ang iskandalo ng pag-ibigan kay Han Si-jae ay nakaapekto sa reputasyon ni Seo Do-jae at siya pa ay pinagalitan ng kanyang lolo. Nang muli niyang makita ang kanyang nakababatang kapatid na si Kang Sara, alam na niya na ito ang nagplano ng iskandalo, ngunit nagpasya siyang patawarin muna ito sa pagkakataong ito. Sa ibang pangyayari, matapos malaman
na nasaksihan ni Seo Dujay ang pagbabagong anyo ni Han Si-jae, agad na humingi ng tulong ang manager kay reporter Jung Jo-hwan upang magsulat ng maingay na artikulo tungkol sa iskandalo ng dalawa. Sa layuning gamitin ito upang kontrolin si Seo Dujay. Lalo pang kumalat ang kanilang chismis dahil dito, kinailangan ng kalihim ni Seo Dujay na tumakbo-takbo at magpaliwanag sa media, habang ang kanyang ina naman ay humiling sa kanya na mabilis na ayusin si Han Si-jae. Kung hindi ay siya na mismo ang gagawa, dahil nakitang lalong lumalaki ang chismis, kinailangan ni Seo Dujay na puntahan si Han Si-jae. Ginamit niya ang parehong damdamin at katwiran, matagumpay siyang hinikayat na sumama sa kanya sa isang charity event kaganapan para sa kawanggawa upang samantalahin ang pagkakataong ito na magbigay ng paglilinaw sa harap ng media. Sa kaganapan, biglang dumating si Kang Sara na may dalang palumpo ng bulaklak at malakas na sinabi na gusto niyang batiin ang kanyang kuya at hipa. Hindi napigilan ni Han Si-jae ang tumawa na nangangahulugang napakamaasim ng relasyon ng magkapatid. Dahil hinarangan siya, nabigo ang sabwatan ni Kang Sara, ngunit hindi niya nakalimutang samantalahin ang pagkakataon upang makakuha ng atensyon mula sa media, kaya inihayag niya ang pagdodonate ng 100,000 pakete ng sanitary napkin. Hindi inaasahan, mas strategic madiskarte si Seo Dujay nang mag-donate siya ng 1,000 tablet computer na mas mahalaga. Ang sumunod ay ang volunteer aktibidad sa pagbubuluntaryo, at sina Han Si-jae at Seo Dujay ay nagkakabiruan sa bawat salita. Sinasabi ng isa na bulag sa mukha ang kabilang partido, at ang isa naman ay sinasabing ang kabilang partido ay may kakayahang mag-iba ng anyo na nagpapabahala sa ilan sa mga nakapaligid sa kanila at nagpapalito sa iba. Sa sandaling ito rin, natuklasan ni Han Si-jae na si Seo Dujay ay may napakatalas na kakayahan sa pagmamasid, kaya niyang makilala kahit ang dalawang twin kambal na matatandang babae. Hindi nagtagal pagkatapos, pinuntahan ni Kang Sara si Han Si-jae. Habang nag-iisa ito, sinusubukang hilahin siya sa kanyang panig dahil pareho silang galit kay Seo Dujay. Ngunit siya ay pinutakti ng panunuya ni Han Si-jae. Sinubukan ni Kang Sara na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpuri kay Han Si-jae na cute, ngunit hindi pa rin siya pinansin nito. Pagkatapos, pinuntahan ulit ni Kang Sara si Seo Dujay. Hindi man lang siya sinagot nito, sa halip ay ibinigay sa kanya ang isang grupo ng mga remote control na sasakyan. Galit na ibinato at sinira ni Kang Sara ang mga ito na umakit ng atensyon ng lahat. Samantala, ang magandang hitsura ni Ryu Eun-ho ay umakit ng maraming babae, kaya naasar si Han Si-jae at inutusan siyang sundan si Kang Sara. Ngunit si Kang Sara ay nagbabantay sa tabi ni na Han Si-jae at Seo Dujay. Sa harap niya, sinadya ni Han Si-jae na bumulong, inilantad ang sikreto ng face blindness ni Seo Dujay. Hinila ni Seo Dujay si Han Si-jae upang mag-usap ng pribado. Agad namang hinarangan ni Ryu Eun-ho si Kang Sara, nagdahilan na kailangan ng tulong sa pagtitiklop ng bedsheet kumot para makipagligaw sa kanya. Sa kabilang banda, binalaan ni Seo Dujay si Han Si-jae na maging kontento na kung hindi ay gagamit lang siya ng kaunting panlilin lang upang sirain siya. Lubhang nabigo si Han Si-jae sa kanya. Dapat ay nagpalitan na sila ng mga sikreto ng tapat. Ngunit ang mapaghinalang pag-ugali ni Seo Dujay ay nagpapatakot kay Han Si-jae na mabunyag ang kanyang sikreto anumang oras. Bigla, may isang babae ang sumugod sa harap ng truck. Dali-daling tumakbo si Han Si-jae para iligtas siya. Sumunod din si Seo Dujay. Hinila ang dalawang tao palayo sa mapanganib na lugar. May kakaibang mga imahe ang biglang kumislap sa kanyang isip. Ang boses ni Han Si-jae ang nagbalik sa kanya sa realidad. Bumulong siya, dumudugo. Pag-uwi, hindi sanay si Han Si-jae sa biglaang pag-aalala ni Seo Dujay. Ngunit mahalaga iyon sa kanyang puso. Samantala, pinapanood ni Seo Dujay ang transformation video niya. Kinabukasan, nalutas ni Seo Dujay ang problema sa kalaban na si Director Kim. Ginamit niya ang commercial value halaga ng komersyo ni Han Si-jae upang hikayatin siyang pumayag na siya ang maging kinatawan para sa pagbubukas ng bagong flight route ruta ng eroplano. Samantala, nagkataong nakita ni Kang Sara si Ryu Eun-ho na nagtatrabaho sa coffee shop. Nang makita niya ang iginuhit na puso sa kanyang tasa ng inumin, naisip niya na ang mga lalaki ngayon ay napaka-aggressive mapuso, ngunit mayroon ding bahagyang kaibig-ibig. Si Han Si-jae naman, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho, muli siyang nagreklamo sa manager tagapamahala para sa ika-ant na beses na masyadong mahirap ang buhay na ito at gusto na niyang magretiro. Ang hindi inaasahang pagbabago ng anyo ay nagpaparamdam sa kanya na palaging nabubuhay sa takot. Pag-uwi, sinimula ni Han Si-jae na alamin ang tungkol sa mga katangian ng mga taong may face blindness. Nang matuklasan niyang makikilala lang nila ang ibang tao sa pamamagitan ng damit at maliliit na detalye, isang pakiramdam ng habag para kay Seo Dujay ang biglang bumulwak sa kanyang puso. Sa kabilang banda, tinanong ni Seo Dujay ang kalihim tungkol sa hitsura ni Han Si-jae. Inilarawan siya ng kalihim na maganda tulad ng isang porselanang puting Joseon Dynastyang Joseon. Mula noon, nagsimulang magbigay ng mas maraming atensyon si Seo Dujay sa mga antike-antigong bagay sa bahay. Nagbago ang tagpo sa malawak na silid damitan, maingat na pumili si Seo Dujay ng damit at aksesoris kagamitan. Sa kabilang banda, hindi nagpahuli si Han Si-jae dahil ngayon, sabay silang dadalo sa pagbubukas ng flight route. Bago makipagkita sa mga pinuno, binigyan ng kalihim si Seo Dujay ng mga larawan ng mga guest panauhin upang matandaan niya ang kanilang mga katangian. Hindi lang iyon, sa kaganapan, hindi inalis ni Seo Dujay ang kanyang tingin kay Han Si-jae hanggang sa tawagin siya ng kanyang ina bago siya natauhan. Nagsimula ang opisyal na seremonya nang maganap ang isang insidente. Isang lalaki ang nakipagkamay kay Seo Dujay nang may pagiging palakaibigan, ngunit dahil inalis niya ang kanyang jacket, hindi siya nakilala ni Seo Dujay. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Han Si-jae ang sitwasyon sa tamang oras. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at nagsimulang magsalita ng walang tigil na nagpilit sa lalaki na ipakilala ang sarili niyang pangalan.
Sa pagkakataong ito, nakahinga na ng maluwag si Seo Do-jae, ang kanyang ina at ang kalihim. Gayunpaman, si Han Si-jae naman ang bumawi, sinabi kay Seo Do-jae na business partners kasosyo sa negosyo lang sila at wala siyang ibang intensyon sa pagtulong. Pagkatapos marinig ito, bumalot ang masasalimuot na damdamin sa puso ni Seo Do-jae na muntik na niyang makalimutan ang pagputol ng ribbon laso para sa pagbubukas. Pagkatapos ng kaganapan, bumalik si Han Si-jae sa kotse. Biglang nakatanggap ng tawag ang manager at dali-daling umalis. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Seo Do-jae at sinabi kay Han Si-jae na gusto niyang bawiin ang masasakit na salitang sinabi niya rito. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na maging tapat sa kanya. Matulog siya kasama nito. Lumalabas na noong nakaraang beses sa eroplano, nag-iba ng anyo si Han Si-jae pagkatapos matulog. Inakala ni Seo Do-jae na ang kondisyon para sa kanyang pagbabagong anyo ay ang pagtulog. Nais niyang obserbahan ang proseso ng pagbabago upang mas maunawaan siya. Tinanggap ni Han Si-jae ang alok ni Seo Do-jae upang matiyak na hindi maabala ang kanilang pribadong espasyo. Hindi lamang niya pinutol ang tawag mula sa manager ni Han Si-jae, kundi ginawa rin niya ito sa kanyang sariling kalihim. Labis itong nag-alala sa manager na nagbalak na humingi ng tulong kay Ryu Eun-ho na hanapin siya, ngunit ang matalik na kaibigan ay abala sa paghingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa pari. Walang oras para tumulong. Pagkatapos noon, sinundan ni Han Si-jae si Seo Do-jae sa kanyang kumpanya na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng empleyado, ngunit pareho silang hindi nag-abala. Matapos malaman na ang oras ng pagbabagong anyo ni Han Si-jae ay hindi tiyak, nagpa siya si Seo Do-jae na panatilihin siya sa kanyang tabi. Sa ganitong paraan, makikita niya ang kanyang pagbabago sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, taos pusong gumawa si Seo Do-jae ng isang confidentiality agreement, kasunduan sa pagiging confidential. Hindi niya pinilit si Han Si-jae na pumirma kaagad. Sa halip ay hinayaan niya itong mag-isip ng mabuti bago magpasya. Ito ang unang pagkakataon na inuna niya ang kagustuhan ni Han Si-jae. Nang makauwi, nagulat si Han Si-jae nang makita ang kanyang manager na nakaupo sa sofa. Labis na nag-alala ang manager dahil hindi siya makontak at nagbantang kanselahin ang kontrata. Ngunit sa isang plato lang ng maanghang na rice cake ay napatahimik na. Sa kanyang silid, hawak ang kontrata ni Seo Do-jae sa kanyang kamay. Naramdaman ni Han Si-jae na ito ay parang mainit na kamote. Palagi siyang ginugulo ng malabong pahayag nito tungkol sa pagtulog ng magkasama. Pagkatapos, isang bagong bersyon ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal ang ipinadala kay Seo Do-jae. Sa kabilang banda, si Professor Kang, ang ama ni Kang Sara, ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Hindi niya naalala ang kanyang appointment hanggang sa dumating si Seo Do-jae. Samantala, si Kang Sara ay nasa isang shopping center nang makita niya si Ryu Eun-ho na nagtatrabaho roon. Binigyan siya ng binata ng isang rosas at naisip niyang sinusundan siya nito. Ngunit nang makita niyang namimigay din si Ryu Eun-ho ng mga bulaklak sa iba, nalaman niyang nagkamali siya. Galit na galit siyang itinapon ang rosas sa basurahan. Kasabay nito, isang marangyang handaan ng pamilya ang ginaganap na may maraming chef at waiter para sa pamilya ni Seo Do-jae. Ang pag-uusap tungkol sa relasyon sa pamilyang ito ay medyo komplikado. Dinala ni Professor Kang si Kang Sara upang pakasalan ang ina ni Seo Do-jae. Ang airline conglomerate ay pag-aari ng pamilya ni Seo Do-jae. Habang kumakain at nag-uusap ang lahat, di nagtagal ang usapan ay napunta kay Seo Do-jae. Muling tinukso siya ng lolo niya, pinaalalahanan siya na muntik na niyang mapahiya ang pamilya sa inaugurasyon ng ruta ng eroplano at sinabing mas mahusay si Kang Sara kaysa sa kanya. Ang pahayag na ito ang nagpasiklab sa pagtatalo sa pagitan ni Seo Do-jae at Kang Sara. Nagpalitan sila ng matatalim na salita at walang nagpatalo. Sinamantala pa ni Kang Sara ang pagkakataon na magbigay ng mga regalo sa matatanda upang makakuha ng pabor. Para naman kay Seo Do-jae, isang murang isda sa aquarium lang ang natanggap niya. Nawala ng ganang kumain, nagdahilan siyang umalis at sinamahan siya ng ina ni Seo. Kinuwento niya ang tungkol sa hindi magandang biological father nito bilang paraan upang mabayaran ang pagmamahal ng ama na laging kulang sa kanya. Bigla nitong naaalala kay Seo Do-jae ang sinabi ng sekretarya na si Han Si-jae ay isang kagandahan na parang puting Joseon ceramic. Sa kabilang banda, nagsimulang magbatikan ang dalawang mag-ama, si Professor Kang at Kang Sara. Ang pagiging matigas ng ulo ni Kang Sara ay maaaring malapit na naugnay sa paglaki niya sa isang reconstituted na pamilya mula pagkabata. Samantala, sa isang panayam, nalaman ni Han Si-jae na nagbalik na si Director Lee. Ang kanyang debut work ay sa ilalim ng direksyon ng direktor na ito. Susubukan niya sanang kontakin ito, ngunit ang manager ay awkward na sinabi na ayaw siyang makita ng direktor. Samantala, ang isda na ipinadala ni Kang Sara ay masayang lumalangway sa aquarium ni Seo Do-jae. Si Kang Sara naman ay nagsisisi dahil hindi siya naglagay ng listening device sa isda. Kasabay nito, si Ryu Eun-ho na nagpapanggap na delivery guy ay sumugod sa kanyang opisina, humihingi na makita ang kanyang Matapos kumpirmahin na siya nga ang tatanggap, hindi na nakapagsalita si Kang Sara nang muli siyang makasalubong. Sa kabilang banda, nalaman ni Han Si-jae na balak ni Director Lee na kunin si Seo Do-jae bilang bida sa kanyang bagong proyekto. Dali-dali siyang sumugod sa opisina ng direktor. Tama namang nagbibigay ito ng direksyon kay Seo Do-jae. Naiinis si Director Lee dahil naabala siya at gustong paalisin si Han Si-jae. Ngunit, nagulat ang lahat nang lumuhod si Han Si-jae sa harap ng lahat, nagmamakaawa kay Director Lee na bigyan siya ng pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi sapat upang mapalambot ang puso nito. Hindi siya tiningnan ng direktor at inutusan pa ang iba na itabi ang kanyang portfolio. Lumabas na sa mga nakalipas na taon dahil sa pagbabago ng anyo, madalas biglang nawawala si Han Si-jae. Kaya maraming hindi
magagandang usap-usapan tungkol sa kanya. Sinasabi na siya ay may star disease. Kaya, wala na ring magandang impresyon sa kanya si Director Lee. Nang gabing iyon, nagpunta si Han si Jae kasama ang kanyang mga kaibigan upang uminom para makalimutan ang problema. May dumating na bagong grupo ng mga customer at nag-aalangan sila sa pagitan ng dalawang brand ng soju na kinakatawan ni Cha Yuri at Han si Jae, at sa huli ay pinili ang kay Cha Yuri. Nakita ito ng mga kaibigan ni Han si Jae at agad nilang ipinagmalaki ang mga bentahe niya sa kabilang mesa, na sa huli ay nakumbinsi silang lumipat sa soju na kinakatawan ni Han si Jae. Pagkatapos, nakatanggap si Seo Do-jae ng isang video call na amoy alak mula kay Han si Jae. Nasaksihan niya ang kanyang mahusay na pag-arte ng split personality at nalaman na si Director Lee ay parang ama para sa kanya. Umiiyak na sinabi ni Han si Jae na ang pag-iwan sa kanya ng direktor ay katulad ng pag-iwan sa kanya ng kanyang ama. Wala naman siyang ama mula pagkabata. Dahil sa pag-aalala, may ipinagawa si Seo Do-jae sa kanyang sekretarya. Sa oras na ito, kumakain ang sekretarya kasama si Kang Sara. Sa kabutihang palad, nanatili siyang tapat sa kanyang profesional na etika at hindi niya tinanggap ang panunulsol nito. Kinabukasan, paggising niya, naalala ni Han si Jae ang kanyang kahiyahiyang hitsura kagabi. Bago pa man siya makapag-focus, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Seo Do-jae. Nagkita sila sa shopping center at si Seo Do-jae ay mapagbigay na umorder ng halos lahat ng modelo ng damit panlalaki. Gusto ring tularan ni Han si Jae ang paggastos niya ng husto. Ngunit sinabi ng empleyado na kung walang appointment, hindi siya makakabili ng mga damit. Biglang naging awkward ang atmosphere. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Seo Do-jae kay Han si Jae ang tiket sa eroplano na parehong flight ni Director Lee, habang siya ay nasa ibang bansa at sinabing samantalahin niya ang pagkakataon. Nagbago ang eksena, ipinagbigay alam ng flight attendant kay Director Lee na ang kanyang upuan ay na-upgrade sa business class. Nandiyan na si Han si Jae sa business class, naghihintay lang sa pagdating ng direktor. Gayunpaman, ang reputasyon ni Han si Jae sa mga nakaraang taon ay napakasama. Ang balita na paulit-ulit siyang tumatakas ay nakarating na rin kay Director Lee. Sa tingin niya ay nagbago na siya at ayaw niyang makipag-usap ng matagal. Pagkababa ng eroplano, nasa banyagang lugar si Han si Jae nang hindi sinasadyang makakita ng isang grupo ng Koreanong tagahanga. Pinayuhan siya ng mga babae na huwag na siyang maging malungkot at maaari siyang mabawi ang kanyang reputasyon sa susunod na hindi siya tumakas. Ngunit sa isang Han si Jae na laging ginugulo ng pagbabago ng anyo, paano siya hindi tatakas? Samantala, nakatanggap si Kang Sara ng tawag mula kay Ryu Yun-ho. Lumabas na nakuha ng binata ang kanyang numero mula sa delivery order noong isang araw. Bagamat nagpakita siya ng pagiging malamig sa telepono, sa katunayan, natagpuan ni Kang Sara ang ganoong Ryu Yun-ho na napakakaibig-ibig. Kinabukasan, pumunta si Seo Do-jae sa airport para salubungin si Han si Jae sa pagbabalik niya. Upang magpasalamat sa kanya, espesyal siyang inanyayahan ni Han si Jae na manood ng pelikula na pinagbibidahan ni Cha Yuri, at kasabay nito ay obserbahan ang reaksyon ng isang taong may face blindness habang nanonood. Dahil umaga noon, walang tao sa sinehan, ipinikit ni Seo Do-jae ang kanyang mga mata, ginagamit ang tunog upang makilala ang mga aktor. Sinabi niya kay Han si Jae ng napakaseryoso na mas mahusay siyang umarte kaysa kay Cha Yuri. Siya ang tanging aktres na makikilala niya. Hindi nagtagal, napagod si Han si Jae at nakatulog sa balikat ni Seo Do-jae. Lubos niyang kinagiliwan ang tahimik at magandang sandali na ito. Paglabas nila ng sinehan, bigla silang nakasalubong ng isang kumpol ng mga reporter. Natataranta si Han si Jae, agad na nagsuot ng sunglasses at tumalikod sa flash ng kamera. Ngunit, hinikayat siya ni Seo Do-jae na humarap sa kamera at may pagmamahal na inakbayan ang kanyang baywang at hinawakan ang kamay niya na ikinagalak ng mga reporter. Sa harap ng kanilang pagtatanong, formal na kinumpirma ni Seo Do-jae ang kanilang relasyon kay Han si Jae. Sa kabilang side ng kalsada, halos pumutok na sa inis si Cha Yuri. Ang atensyon ng lahat ay dapat na sa kanya na nagpo-promote ng pelikulang ito. Pagdating sa parking lot, nalilito si Han si Jae na nagtanong kay Seo Do-jae kung bakit siya nagsinungaling. Nagpaliwanag siya ng may rason, ito na ang pangalawang pagkakataon na nahuli silang magkasama. Kahit magpaliwanag, walang maniniwala, kaya mas mabuting magpanggap na mag-date ng ilang sandali at maghiwalay. Sa kabilang banda, pagkapahayag pa lamang ng relasyon, kinugkob na ng mga reporter ang manager at kailangan pa niya ng tulong ni Ryu Yun-ho para makatakas. Nalaman din niya ang tungkol sa pagde-date ni Han si Jae at Seo Do-jae. Kinabukasan, galit na galit ang ina ni Seo Do-jae. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ng husto ang pamilya ni Han si Jae at hiniling na hiwalayan agad ng anak niya ang aktres na ito na nagpapalit ng kasintahan na parang nagpapalit ng damit. Si Seo Do-jae, na alam na walang basihan ang mga chismis na iyon, ay hindi na tinag at kalmado pang ang sinabi na baka ang relasyong ito ay makatulong sa pag-angat ng kanyang karera. Samantala, sa panig ni Han si Jae ay magulo rin, galit na galit ang manager at nagdesisyong mag-resign. Talagang sobrang sakit sa ulo niya na mag-manage ng isang artista na madaling gumawa ng gulo. Sa sandaling ito, nakatanggap si Han si Jae ng tawag mula sa ina ni Seo Do-jae na humihiling ng isang pagpupulong at nagkita sila sa isang cave. Direkta niyang hiningi kay Han si Jae na hiwalayan si Seo Do-jae at padalhan siya ng 100 milyong won nang walang paalam. Hindi alam ni Han si Jae kung ano ang gagawin sa perang ito.
kasabay nito, upang pag-usapan ang biglaang relasyon na ito, nagkita ang sekretarya at ang manager upang pag-usapan ang plano kung paano ididirekta ang kanilang relasyon na hahantong sa paghihiwalay ni Han si Jae at si Edo-jae. Ngunit, ang atensyon ng manager ay napakakaiba. Galit siya dahil hindi na Photoshop ng maganda ang larawan ni Han si Jae. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag ang manager mula kay Director Lee. Pagsapit ng gabi, pumunta siya sa bahay ni Ryu Eun-ho. Ang maliit na kalsada ay napuno ng mga kandila sa magkabilang gilid na tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso ang sandaling iyon. Muli, pinatawad niya si Han si Jae at ipinahayag ang masayang balita na inimbitahan ni Director Lee si Han si Jae na mag-audition. Ngunit baka para lang ito sa isang ekstra na papel. Sa kabilang banda, sa ilalim ng pagpilit ng sekretarya at manager, nagsimula na silang maghanda para sa kanilang unang peking date at pareho silang naaalala ang kanilang nakaraang nakahihiyang date na karanasan. Minsan nang nagkamali si Seo Do-jae ng nakadate na naglagay sa kanya sa isang gulo ng love square. Samantalang si Han si Jae naman ay minsan nang iniwan ng kanyang kasintahan dahil sa kanyang madalas na pagkawala. Kinabukasan, pareho silang nagbihis ng maganda at pumunta sa isang restaurant. Nagbalak si Seo Do-jae na maging gentleman at hilahin ang upuan para kay Han si Jae. Ngunit nagulat siya nang umupo ito sa katapat na upuan. Hindi sumuko si Seo Do-jae. Nagbalak na naman siyang lumikha ng isang romantikong kapaligiran sa pamamagitan ng pagsusubo ng pagkain kay Han si Jae. Dahil sa huli, naghihintay lang ang mga reporter sa malapit para kumuha ng litrato. Dahil napilitan, umiti ng maliwanag si Han si Jae at nakipag-ugnayan sa kanya. At sa mismong sandali na iyon, tumibok ang puso ni Seo Do-jae. Pagkatapos, ibinalik ni Han si Jae ang 100,000,000 at 100 won sa ina ni Seo Do-jae. Parehong para ibalik ang pera at para hindi madaling tumanggap ng pabor. Ang kabilang partido naman ay hindi nagpapatalo at nagpadala ulit kay Han si Jae ng 200,000,000 at 100 won. Nangangahulugan ito na limitado ang transfer limit ng telepono ni Han si Jae. Kung hindi ay sigurado siyang ibabalik niya rito ang bilyong won. Kasunod nito, binilhan ni Han si Jae si Seo Do-jae ng paborito niyang puting ceramic na bagay at tinawag pa niyang masyadong obnoxious ang kanyang libangan. Hindi niya alam na sa puso ni Seo Do-jae, siya ay isang kagandahan na parang ceramic. Pagkatapos, pumunta sila sa isang sikat na dating spot at muling naalaala ang kanilang malungkot na nakaraan. Dito nagpractice si Seo Do-jae na may face blindness. Sinubukang matutong makilala ang mga tao sa pamamagitan ng maliliit na detalye, ngunit nabigo pa rin kapag nagbago ng damit ang mga kakilala. Samantalang si Han si Jae, na laging ginugulo ng pagbabago ng anyo, ay makakahanap lamang ng pakiramdam ng seguridad sa pamamagitan ng pagsusuot ng kwintas na may nakaukit na pangalan niya. Pakiramdam niya, basta suot niya iyon, kahit sino pa ang maging anyo niya, siya pa rin si Han si Jae. Sa sandaling nagpapahayag sila ng paghanga sa kapalaran, biglang nagbigay si Seo Do-jae ng nakakagulat na tanong kung kailan sila matutulog ng magkasama. Nang gabing iyon, inihatid ni Seo Do-jae si Han si Jae pauwi. Nag-usap sila na matutulog ng magkasama bukas ng gabi upang obserbahan ang proseso ng pagbabago ng anyo niya. Para maging handa si Seo Do-jae, dinala siya ni Han si Jae sa isang silid na punong-puno ng mga larawan ng iba't ibang tao. Lahat ng tao sa mga larawan ay minsan nang umiral sa katawan ni Han si Jae. Ginagamit niya ang paraang ito upang alalahanin sila at balak niyang isabit ang kanyang sariling larawan dito pagkatapos niyang mamatay. Inakala niyang matatakot si Seo Do-jae, ngunit sinabi niya kahit sino pa ang maging anyo niya, makikilala pa rin siya nito. Ang pahayag na ito ang nagpatibok ng malakas sa puso ni Han si Jae. Bumalik tayo kay Kang Sara. Bagamat siya ay isang bossy na babaeng siya ay lubhang walang kasanayan sa mga gawaing bahay. Nang makita ang magulong bahay, nagpasya siyang kumuha ng katulong. Nagkataon naman, si Ryu Eun-ho, ang lalaking gumagawa ng iba't ibang trabaho, ay dumating sa bahay ni Kang Sara para magtrabaho sa paglilinis ng hindi nila nalalaman. Sa sandaling ito, tinawagan ni Kang Sara si Ryu Eun-ho, hinihiling na sabihin niya ang totoo tungkol sa relasyon ni Han si Jae at Seo Do-jae. Tumanggi si Ryu Eun-ho na sumagot at inakala pa niya na sinusubukan siyang akitin ni Kang Sara, na nagpatawa at nagpaiyak sa babae sa kabilang linya. Ngunit ang paghuli kay Seo Do-jae ay apurahan dahil ang relasyon na ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa kanya na ikinaiinggit ng sobra ni Kang Sara. Agad siyang pumunta sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ryu Eun-ho ng part-time upang hanapin siya, ngunit hindi niya alam na tinutulungan siya ng binata sa paglilinis ng kanyang magulong bahay. Nang gabing iyon, umuwi si Kang Sara sa isang bahay na malinis at nakakain pa ng masarap na pagkain na inihanda ng masikap na binata. Sa kabilang banda, dumalo si Han si Jae sa audition ni Director Lee. Nang malaman ito, pumunta rin si Seo Do-jae at sinadyang ibunyag ang nakakahiyang insidente kung saan lumuhod si Han si Jae sa harap ng direktor upang marinig ng lahat. Kunwari siyang naawa at sinabi na hihingi siya ng isang papel para kay Han si Jae. Nagtimpi si Han si Jae at matatag na sumagot, ang kanyang papel, siya mismo ang kukuha. Pagkatapos, sa harap ni Director Lee, nag-anyong isang malamig ngunit puno ng pagmamahal na female assassin si Han si Jae. Si Cha Yuri, na umarte kasama niya, ay nabigla sa kanyang karisma at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na takot. Dahil dito, ganap na nabighani si Director Lee sa pagganap ni Han si Jae. Paglabas ng malaking hall, biglang nakita ni Han si Jae si Seo Do-jae na maihawak na bouquet ng rosas. Sa harap ng maraming tao, tumakbo siya patungo sa yakap nito. Hindi lang para umarte sa harap ng lahat, ngunit mas mahalaga, naghahanap siya ng init mula sa kanya dahil nakaranas lang siya ng injustice.
Justice. Nang gabing iyon, pumunta si Han si Jae sa bahay ni Seo Do-jae. Balak sanang humingi ng tulong sa kanya sa script reading, ngunit naakit siya sa kanyang expressive na boses. Pagkatapos, habang tinuturuan siya ni Seo Do-jae kung paano magtali ng tie, tulala siyang nakatingin dito. Nagbiro si Seo Do-jae na masyadong malaswa ang tingin niya. Sa wakas, dumating na ang sandali ng paghiga ng magkatabi. Upang matandaan ang mukha ni Han si Jae, matapos siyang payagan, hinaplos ni Seo Do-jae ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Nagtitigan silang dalawa ng matindi at uminit ang atmosphere. Maaga kinaumagahan, napansin ni Seo Do-jae na hindi pa rin nagbago si Han si Jae. Sa sandaling ito, pumasok ang ina ni Seo Do-jae, kaya dali-daling nagtago si Han si Jae sa ilalim ng kumot. Galit na galit ang ina kay Seo Do-jae, at galit na hinila ang kumot, determinado siyang hulihin ang sirena na si Han si Jae. Ngunit, ang taong nasa ilalim ng kumot ay isang lalaking may magandang mukha at hindi matanggap ng ina na gay ang kanyang anak kaya muntik na siyang himatayin doon. Samantala, dahil sa pagbabago ng anyo, napagkamalan si Han si Jae ng kanyang matalik na kaibigan na hindi dumalo sa kasal at sinermona ng kanyang ina dahil hindi siya bumisita dito sa araw ng operasyon. Kinailangan lang niyang manahimik at lunukin ang lahat ng kapaitan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng matinding gulo na nagpa-ospital sa ina ni Seo Do-jae. Sa kabutihang palad, hindi sinisisi ni Seo Do-jae si Han si Jae at sinabi pa niyang umuwi na ito at maghintay ng may pasensya. Nang magising at nalaman niyang nakikipag-date si Seo Do-jae sa lalaking iyon, lubusang nasiraan ng loob ang ina. Nakakatuwa, nagsimula siyang mamiss si Han si Jae na dating natsismis na may relasyon sa kanyang anak. Pag-alis sa ospital, nasalo ni Han si Jae sa anyong lalaki ang telepono na aksidenteng nahulog ng manager. Nang makita ang binata, namangha ang manager sa kanyang hitsura. Hindi na niya pinansin ang tawag ni Han si Jae. Hindi alam na ang taong nasa harap niya ay siya. Matapos malaman ang katotohanan, lalo pang namangha ang manager. Nang malaman niyang hindi nagulat si Seo Do-jae nang makita si Han si Jae na nagbago ng anyo, natuwa siya para sa kanyang kaibigan. Samantala, nakadalo si Kang Sara sa business party na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ang ikinabigo niya ay ang mga gumagalaw na sako ng kanin doon ay nakatingin lang sa kanyang kagandahan at hindi nakita ang kakayahan at ambisyon na taglay niya. Galit na umalis si Kang Sara, mabilis na nagmaneho sa kalsada. Nang huminto siya sa isang car wash, umiyak siya ng malakas sa gitna ng ingay ng makina para itago ang kanyang kahinaan. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Ryu Eun-ho na nagtatrabaho roon ng part-time. Lumapit si Ryu Eun-ho upang aliwin si Kang Sara. Sinabi niyang imbitahin siya ng kape at babayaran niya ang car wash para sa kanya. Ngunit, nang umupo sila sa mesa, nagkaroon sila ng argumento kung totoo bang nagde-date sina Han si Jae at Seo Do-jae. Sinabi pa ni Ryu Eun-ho na ayaw niya sa mga taong tulad ni Kang Sara. Agad namang sumagot si Kang Sara na ayaw din niya sa mga taong kasing bait nito. Sa ibang lugar, labis na nagalit ang ina ni Ryu Eun-ho nang malaman niyang determinado ang anak na pumasok sa seminaryo. Tumanggi siyang tanggapin ang naipong pera ni Ryu Eun-ho at nag-aalalang sinabing kung papasok ito roon, matatagalan bago niya makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ngunit desidido na si Ryu Eun-ho at walang makakapigil sa kanya kaya pinalaya siya ng kanyang ina. Napilitan si Ryu Eun-ho na umalis sa dahilan ng pagtatrabaho at ang part-time niyang trabaho ay ang maging katulong ni Kang Sara. Sa kasamaang palad, nasira ang crystal chandelier sa bahay ni Kang Sara. Sinubukan itong ayusin ni Ryu Eun-ho, ngunit aksidente niya itong nabasag ng husto. Pagkatapos, nagkita si Ryu Eun-ho at Kang Sara. Pareho silang labis na nagulat sa mahiwagang kapalaran na ito. Nag-alok si Ryu Eun-ho na magtatrabaho sa bahay para bayaran ang nasirang chandelier at nagmakaawa pa kay Kang Sara na hayaan siyang manatiling katulong. Nagdahilan siya na ang isang taong malapit ng maging pari na tulad niya ay walang interes sa mga babae. Samantala, si Han si Jae at ang kanyang mga matalik na kaibigan ay nag-iinuman sa isang sidewalk pub. Lumapit ang may-ari ng tindahan gamit ang dahilan na hindi nagbebenta ng alak sa mga menor de edad para paalisin si Han si Jae na nagbago na ng anyo. Si Han si Jae na lasing ay pumunta sa bahay ni Seo Do-jae. Ang alak ay nagpainit sa kanyang katawan. Inakala niyang ang tingin ni Seo Do-jae sa kanya ay puno ng masasamang intensyon kaya hinabol niya ito para tanungin. Nang magising sa sofa, labis na nagulat si Han si Jae nang makita ang hubad na dibdib ni Seo Do-jae. Pagkatapos, tinuruan ni Seo Do-jae si Han si Jae kung paano mag-ahit. Marahan niyang itinaas ang kanyang baba at dahan-dahang inalis ang bula sa kanyang mukha. Para sa labas, ito ay parang eksena ng dalawang lalaki na naglalambingan. Ngunit sa mata ni Seo Do-jae, ang taong nasa harapan niya ay si Han si Jae pa rin. Sa dami ng mga damit, pinili ni Han si Jae na isuot ang school uniform ni Seo Do-jae. Tama lang ang school uniform sa kanyang katawan. Nang makita si Han si Jae na lumakad ng diretso patungo sa kanya, nakaramdam si Seo Do-jae ng hindi maipaliwanag na emosyon. Nang talagang maunawaan niya ang babaeng ito, napagtanto niya ang alindog na nakatago sa likod ng kanyang matapang na panlabas na anyo. Direkta siyang nagsalita, umaasa siyang babalik na ito sa orihinal niyang anyo, sa
lalong madaling panahon. Ang pahayag na ito ay nakasakit kay Han si Jae. Inakala niya na katulad din siya ni Seo Do-jae ng ibang tao, na kinamumuhian ang kanyang kakayahang magbago ng anyo. Kaya, pumunta siya sa isang kainan at nagsimulang kumain ng walang kontrol. Sa sandaling ito, narinig ni Han si Jae ang isang lalaking estudyante na masayang nagmamayabang dahil inamin sa kanya ng isang babaeng high school student ang damdamin nito. Ang mas masahol pa, niloloko pa ng lalaking ito ang damdamin ng dalaga. At nagkataon na ang babaeng high school student ay nakaupo rin sa kainan at narinig ang buong masakit na katotohanan. Napansin ni Han si Jae na ang batang babae ay ang high school student na nakilala niya sa charity party noong nakaraan, kaya nagpasya siyang tulungan ito. Kaya, si Han si Jae sa anyong lalaking estudyante at ang batang babae ay nagtanghal ng isang dula sa harap mismo ng tarangkahan ng paaralan. Ang babaeng estudyante ay nagkunwari na isang masamang babae na naglalaro lang ng damdamin ng iba. Pagkatapos, direkta siyang nagsalita sa mukha ng lalaking nanloko sa kanya na napakapangit nito at naglaro lang siya dito, kaya huwag na itong maging mapagmataas. Nang aakma sanang manakit ang lalaki dahil napahiya, pinigilan siya ni Han si Jae. Dahil sa kanyang medyo mayabang na saloobin, hinabol at sinaktan si Han si Jae ng grupo ng mga lalaki. Hindi nagtagal, dumating si Seo Do-jae sa istasyon ng pulisya upang ayusin ang gulo. Patuloy na nagpapahirap ang mga magulang ng mga lalaking estudyante. Nang akmang lalaban si Han si Jae, sinuntok siya ng isa sa grupo at natumba. Ayon sa senyas ni Seo Do-jae, nagkunwari siyang malubhang na sugatan. Sa ganitong paraan, naayos ng maayos ang sitwasyon. Pagkatapos, sa harap ng dalisay na pagmamahal ng babaeng estudyante, nagdahilan na lang si Han si Jae na mag-aaral na siya sa ibang bansa at tumalikod na umalis, naging isang magandang alaala sa puso ng batang babae. Sa daan pa uwi, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa ay nalutas din sa wakas. Lumabas na gusto ni Seo Do-jae na bumalik si Han si Jae sa kanyang orihinal na anyo nang mabilis, hindi dahil sa kinasusuklaman niya ito. Inanyayahan siya ni Seo Do-jae na manirahan kasama niya. Pagkatapos, nagsimula ang serye ng simple, ngunit mainit na araw ng pagsasama ni Han si Jae at Seo Do-jae. Kinabukasan, bumalik si Han si Jae sa kanyang orihinal na anyo. Sa photoshoot para sa promotion ng kumpanya ni Seo Do-jae, tinukso pa siya ng photographer na naliligo raw siya sa pag-ibig. Maya-maya, hindi sinasadyang nakita ni Han si Jae muli ang babaeng high school student sa labas ng kainan. Nagpasalamat ang batang babae sa tulong ni Han si Jae sa charity party. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Han si Jae mula sa ina ni Seo Do-jae. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming mamahaling designer items, ngunit hindi para paalisin si Han si Jae, kundi para hilingin na manatili siya sa tabi ni Seo Do-jae. Espesyal pa niyang hinanap ang high heels na nakalimutan ni Han si Jae sa award ceremony para makadalo ito sa Cinderella search event na inorganisa ng kumpanya ni Seo Do-jae. Pagbalik sa bahay, nakaramdam ng pagkamiss si Han si Jae dahil matagal na silang hindi nakikita ni Seo Do-jae. Kaya, kusa siyang tumawag dito at nag-schedule ng pagtatagpo sa airport tower. Magkasama silang tumingin sa malalaking eroplano na mangha sa tanawin sa kanilang harapan. Ibinahagi ni Seo Do-jae na ang pagpapatakbo ng isang airline ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng isang misyon. Iyon ay ang ikonekta ang mga tao sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng mga flight. Tulad ng tadhana, sa pakikinig sa kanyang mga saloobin, hindi napigilan ni Han si Jae na halikan si Seo Do-jae sa labi. Sa sumunod na sandali, dumating ang pagkailang, ngunit nang aakma siyang umatras, hinila siya ni Seo Do-jae para sa mas malalim na halik. Ang damdamin nilang dalawa ay tuluyang sumira sa lahat ng hadlang. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Seo Do-jae na naramdaman niyang sapat na ang lalim ng kanilang damdamin. Iyon ang tamang oras para humalik. Ngunit kasabay nito, ipinahayag din niya na matatapos na ang kanilang pagsasama dahil hindi na siya curious sa pagbabago ng anyo ni Han si Jae. Matapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Lubos itong ikinabigla ni Han si Jae. Ang biglaang pagbaligtad ng mainit at romantikong tagpo ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanya. Nang maghiwalay sila, tinanong niya si Seo Do-jae kung may gusto pa ba siyang sabihin sa kanya. Sumagot lang ito na alam niya ang gustong marinig niya pero hindi niya sasabihin. Pagkatapos, binati lang niya ito ng magandang gabi. Pag-uwi niya, patuloy na naghintay si Han si Jae ng tawag ni Seo Do-jae. Sa huli, hindi na nakapagtiis, kusa siyang nagpadala ng text para magtanong kung kumusta na ito. Ngunit hanggang kinaumagahan ay wala pa ring sagot. Tinanong niya ang manager kung pagkatapos humalik ay nagkunwari lang na walang nangyari, ano daw ang ibig sabihin nito. Diretsong sumagot ang manager, ibig sabihin daw ay ayaw talaga siyang halikan ng tao. Pinayuhan pa ng manager si Han si Jae na walang magandang dulot ang pag-ibig, mas mabuting mag-focus na lang sa trabaho. Ang mga salitang ito ay nagpasama ng loob ni Han si Jae. Ngunit patuloy pa rin ang pag-aasam niya kay Seo Do-jae. Samantala, tinanong din ni Seo Do-jae ang kanyang sekretarya ng kaparehong tanong, ano ang ibig sabihin ng humalik tapos magsusori. Sinagot ng sekretarya na dalawang pahayag lang ang karaniwang naririnig pagkatapos ng halik. Kung hindi sorry, ito ay I love you. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ng sagot na ito ang alalahanin ni Seo Do-jae dahil ayaw niyang mag-sorry. Ngunit hindi pa rin niya masabi ang I love you, agad namang nagbigay ng dahilan ang sekretarya na sisingilin siya sa dagdag na tanong upang wakasan ang pag-uusap at ipinagbigay alam din na may naka-schedule na siyang appointment kay CEO para kay Seo Do-jae, habang siya naman ay may kailangan ding puntahan. Naamoy agad ni Seo Do-jae na pupuntahan ng sekretarya ang kanyang ina. Nagbilin siya na huwag paniniwalaan ng sekretarya ang anumang sasabihin ng kanyang ina. Tama nga, mismong sa bibig ng ina ni Seo Do-jae narinig ng sekretarya na nakikipag-date ito sa lalaki. Sobrang nagulantang ang kanyang ina at nakiusap sa sekretarya na bantayan ang kanyang anak at huwag na huwag hayaang lumabas
sa pahayagan ang balitang bakla si Seo Do-jae. Sa kabilang banda, sa sesyon ng therapy, naglabas ng saloobin si Seo Do-jae kay ACO tungkol sa mga damdaming bumabagabag sa kanya. Pagkarinig, hinikayat siya ni ACO na ipahayag lang ang kanyang mga iniisip dahil natutuklasan lang niya ang isang bagong aspeto ng kanyang sarili. Sa kabilang banda, malapit nang magsimula ang pelikula at sa usapin ng damit, muling nagkasalungatan sina Cha Eui at Han Si-jae. Nadiskubre ni Han Si-jae na ang damit na inihanda ni Cha Eui ay kamukhang-kamukha ng kanya. Nagpalitan sila ng ilang salita, biglang nagpakumbaba si Cha Eui, humingi ng tawad kay Han Si-jae at nagsabing handa siyang isuko ang damit at maghahanda siya ng iba. Ngunit sa totoo lang, sinadya niyang magtanong muna at pumili ng eksaktong kapareho upang ipahiya si Han Si-jae. Habang kasama ang kanyang manager at pumipili ng damit, natanggap ni Han Si-jae ang tawag ni Seo Do-jae para magkita habang siya ay nag-iisa. Nagmadali si Han Si-jae papunta sa coffee shop. Ngunit nabalitaan niya na ang pagpapatawag ni Seo Do-jae sa kanya ay para lamang pag-usapan ang interview para sa trabaho bukas. Bumigat ang loob niya, direkta niyang sinabi kay Seo Do-jae na ang halik sa kissing tower ay dulot lamang ng sitwasyon at huwag na siyang iwasan pa. Tatanggi sana si Seo Do-jae, ngunit hindi siya binigyan ni Han Si-jae ng pagkakataong magpaliwanag. Malamig niyang iginiit na ang kanilang pagkikita ay dahil lamang sa trabaho. Kinabukasan, nagpanggap silang magkasintahan upang magkasamang kumain. Sa kabila ng matinding pag-aalala at pag-aasikaso ni Seo Do-jae, hindi gaanong masaya si Han Si-jae. Sa bahagi ng interview, tinanong ng host ang tungkol sa unang halik nilang dalawa. Agad namang sumagot si Seo Do-jae na hindi pa sila naghahalikan at sabay hila kay Han Si-jae paalis. Ang pagtanggi ni Seo Do-jae ay lubos na ikinabagsak ng loob ni Han Si-jae. Tila ang lahat ng mga kilos ng pag-aalala at ang halik sa tour ay pawang mga ilusyon lamang niya na hindi man lang siya pinansin ni Seo Do-jae. Pauwi, nagbigay rin si Han Si-jae ng masakit na salita, nagmamadali na matapos na ang kontrata nilang magkasintahan. Pagbalik, hindi maalis sa isip ni Han Si-jae ang pagtanggi ni Seo Do-jae sa kanilang halik sa interview. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nakadama ng matinding sama ng loob. Saktong pagdating ni Seo Do-jae, nagmamadali siyang nagpaliwanag na ang pagtanggi sa halik ay para sa ikabubuti niya, ngunit hindi pa rin ito napawi ang galit ni Han Si-jae. Pagkatapos niyang paalisin ito, tanging si Han Si-jae na lang ang tanging tahimik na lumuha ng nag-iisa. Samantala, biglang napako ang tingin ni Seo Do-jae sa puting porselanang florera sa kwarto. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang opisina at pinunit ang kasunduan sa pagiging lihim sa pagitan nila ni Han Si-jae. Kinabukasan, habang naghahanda si Han Si-jae na umalis para sa training ng film crew, nakatanggap siya ng pinakabagong balita sa showbiz. Lumabas na ang issue tungkol sa dating karakter na sinadya lang nadagdagan at haluan ng paninira ng grupo ni Cha Eui. Naiba ito sa kwento na si Han Si-jae ay isang sikat na artista na walang galang at nambubuli ng mga junior. Ang balitang ito ay ikinagalit ng kanyang manager. Sa script reading ng film crew, tuwing turn ni Han Si-jae, sinubukan ni Cha Eui na putulin ang kanyang linya. Naiinis si Han Si-jae kaya tinawag niya ito sa pangalan. Agad namang nagkunwari si Cha Eui na naaawa at inis na nagsabi na pagod na ang lahat. Hindi ba makapaghanap ng kaunting simpatya si Han Si-jae? Sa muling pagkakataon na umako ng sakit, galit na lang na isinara ni Han Si-jae ang script. Sa sandaling ito, nagpadala si Cha Eui ng ilang kahon ng inumin na siya mismo ang endorser para imbitahan ang buong crew. Naghanda na rin si Han Si-jae bago pa man ito. Umiti lang siya at ang kanyang manager ay naglabas din ng ilang kahon ng inumin na iniendorso ni Han Si-jae at inilapag sa mesa. Palakas ng palakas ang amoy ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang aktres. Kasabay nito, sa golf course, si Director Kim, ang kalaban ni Seo Do-jae sa laro, ay sinasadyang nagparinig para malaman ng lolo na nagde-date si Seo Do-jae. Lubos itong ikinatuwa ng lolo at hiniling niya kay Seo Do-jae na dalhin si Han Si-jae para ipakilala sa pamilya. Pagkatapos, nagkunwari si Director Kim na pumunta kay Seo Do-jae para sermonan ito. Sinabing kung hindi pa magsisikap si Seo Do-jae ay malalampasan siya ni Kang Sara. Binanggit din niya na dumalo si Kang Sara sa isang hapunan na puno ng mga lalaki at ginamit ang mga salitang walang galang para ilarawan siya. Nagpagalit ito kay Seo Do-jae na muntik nang ibuhos ang baso ng tubig sa mukha niya. Pagkatapos, dumiretso si Seo Do-jae sa party ng mga lalaking iyon. Sa kadahilan ng pagbuhos ng alak, walang pag-aatubiling binalaan niya ang mga naroroon na igalang si Kang Sara na ang kanyang kapatid ay hindi basta-basta na pwedeng tawagin at palayasin. Pagkatapos niyang harapin ang mga lalaking iyon, pumunta si Seo Do-jae sa bahay ni Kang Sara. Nang makita ang kanyang kapatid, dali-daling sinabihan ni Kang Sara si Ryu Yun-ho na itago ang aso ni Han Si-jae. Nang magkita, sinabi ni Seo Do-jae na tinulungan niya itong lutasin ang ilang problema. Sa sandaling iyon, tinawagan si Kang Sara ng isang lalaki mula sa party kanina na mayabang ang tono at sinigawan niya ito. Masaya si Seo Do-jae na hindi na kinakailangang magtiis at magpakaalipin ng kanyang kapatid sa mga lalaking iyon para sa kanyang karera. Ayaw niyang makita si Kang Sara na binubuli ng iba. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Kang Sara. Ngunit sa labas, nagpakita pa rin siya ng kayabangan, tinatanggihan ang pag-aalala ng
kanyang kapatid. Biglang tumahol ang aso, kaya dali-daling pinaalis ni Kang Sara si Seo Do-jae upang hindi nito mapansin ang presensya ni Ryu Eun-ho at ng aso. Nang gabing iyon, naglakad at nag-usap sina Director Lee at Han Si-jae. Ginamit niya ang kwento ng karakter sa pelikula para iparating kay Han Si-jae na kung talagang naawa siya sa isang tao, hindi niya kailangang tanggalin sa buhay nila, ngunit maaari niyang piliing yakapin sila. Kaya, kahit sino pa siya, maaari niyang piliing yakapin ang sarili. Pagbalik niya sa kwarto, nakita ni Han Si-jae si Cha Yuri na kasamang umiinom ng grupo ng mga lalaking staff. Dahil sa kanyang kabutihan, sumugod si Han Si-jae upang saluhin ang isang baso ng soju para kay Cha Yuri. Ngunit napakalakas ng alak at maya-maya ay nagsimula ng mahilo si Han Si-jae. Sa sandaling ito, tumawag ang ina ni Han Si-jae. Sa telepono, nagtanong si Han Si-jae tungkol sa dating kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Ikinuwento ng kanyang ina na ganyan talaga ang kanyang ama, minsan biglang malambing, minsan biglang malamig, talagang napakasama ng ugali. Pagkarinig, pakiramdam ni Han Si-jae, tila katulad ni Cha Yuri ang kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, habang lalong nag-iisip si Han Si-jae, ay lalo siyang nakadama ng matinding sama ng loob. Dahil sa epekto ng alak, nag-video call siya kay Cha Yuri. Pagkakonekta pa lang, humagulgol na si Han Si-jae, at galit na nagreklamo, bakit minsan mainit ka, minsan malamig, bakit hindi mo ako kinokontak, ginagawa mo akong tanga. Habang nagsasalita siya, may bumangga sa telepono ni Han Si-jae, kaya nahulog ito sa sahig, at lumabas na si Cha Yuri ang sumunod sa kanya. Hindi lang siya hindi nagpasalamat kay Han Si-jae sa pagligtas sa kanya, kundi galit pa siyang pinagalitan dahil sa pakikialam sa bagay na hindi naman niya dapat. Sa sandaling ito, patuloy na bumahing si Han Si-jae, na mukhang labis na nainis, ngunit patuloy pa rin siyang pinuna ni Cha Yuri hanggang sa mawalan ng malay si Han Si-jae. Sa kwarto ng ospital, nagising si Han Si-jae at nakita si Cha Yuri sa tabi niya. Ayaw siyang makita, inalis niya ang ii at tumakbo papunta sa rooftop. Dali-daling sumunod si Cha Yuri at sa sandaling ito, gusto na lang ni Han Si-jae na mabilis na matapos ang kontrata. Agad namang pumayag si Cha Yuri at tinawagan pa nga ang isang reporter para ipaalam ang tungkol sa paghihiwalay. Tiningnan siya ni Han Si-jae at tinanong kung bakit niya siya hinalikan. Inamin ni Cha Yuri na hindi niya rin alam kung bakit. Ikinuwento niya na simula nang magkaroon siya ng face blindness, wala na siyang makilala, maging ang kanyang sariling ina. Kinailangan niyang manatili sa ibang bansa upang sanain ang kanyang sarili na obserbahan ang bawat maliit na detalye hanggang sa makabalik siya sa normal na buhay bago siya bumalik sa Korea. Minsan sa airport, nakilala niya agad ang kanyang ina. Ginawa niya ang lahat para makilala ang iba, ngunit ang tanging hindi niya makilala ay ang kanyang sarili. Hindi niya minamahal ang ganoong klaseng tao. Ang lahat ng hindi niya makita ng malinaw ay maaari lang hulaan. Kahit na patuloy na sinasabi ng kanyang kalooban na mahal niya si Han Si-jae, hindi pa rin siya makakasiguro. Nararamdaman ni Seo Do-jae na ang isang tao, tulad niya ay walang karapatang sabihin ang I love you sa kanya. Matapos marinig ang paglalahad niya ng damdamin, hinikayat naman siya ni Han Si-jae na maging matapang at sabihin iyon dahil isa rin siyang taong puno ng kapintasan. Para sa isang kakaibang tao na tulad niya, nagpapasalamat siya na nagustuhan siya ni Seo Do-jae. Sinabi ni Seo Do-jae na napaka-espesyal ng kanyang kalagayan. Kapag sinimulan na nila ang relasyong ito, marahil habang buhay ay hindi na niya ito malilimutan. Sumagot si Han Si-jae na hindi niya malilimutan dahil siya lang ang nakakakilala sa kanya. Matapos ang lahat ng pagsubok, sa wakas ay nagpahayag na sila ng kanilang damdamin at naghalikan sa rooftop. Mula sa sandaling ito, formal na silang nag-date. Natapos na ang kontrata ng pagiging magkasintahan at isang tunay na magkasintahan ang nabuo. Sa kabilang banda, nang marinig ang pagtatapos ng kwento, sumigaw ang manager ni Han Si-jae na ang dalawang ito ay nagdadagdag lang ng gulo para sa kanya. Ngunit nang malaman niyang si Han Si-jae ang unang nakipaghiwalay kay Seo Do-jae, labis siyang natuwa at agad na ipinadala sa mga reporter ang balita na si Seo Do-jae ang iniwan. Sa isang iglap, kumalat ang balita kung saan-saan. Tumawag ang ina ni Seo Do-jae para tanungin ang sekretarya at nagbanta na babawasan ang sweldo nito kung hindi maayos na haharapin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng tawag, hiniling niya sa kanyang asawa, si Professor Kang, na kausapin si Seo Do-jae upang kumbinsihin itong balikan si Han Si-jae. Sa bahagi ni Chejoji, nagtanong din siya kay Han Si-jae tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sa katotohanan, hindi lang sila hindi naghiwalay, kundi nasa yugto pa sila ng matinding pag-ibigan. Dahil sa panlabas, naghiwalay na sila, balak ng manager na kanselahin ang kaganapan sa airline ni Seo Do-jae. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Han Si-jae na ituloy ang schedule dahil sa pagkakataon. Nang dumating si Han Si-jae sa pangunahing gusali ng airline, nagkagulo ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Nagtipon sila para panoorin ang dramang ito. Ngunit nang magkita, hindi sila nagpakita ng anumang pagkapahiya, kundi nagbati sila ng magalang at propesyonal. Ang mapayapang paghihiwalay na ito ay umani ng papuri mula sa mga taong nagmamasid. Gayunpaman, ang pagiging masaya nilang dalawa pagkatapos ng paghihiwalay ay nagdulot ng pagdududa sa kanilang manager at sekretarya. Sa ganitong paraan, malalantad din ang lihim nilang relasyon sa madaling panahon. Gabi, nag-date ang magkasintahan
sa bahay ni Han si Jae. At ang lihim na pag-ibig ay nagdulot sa kanila ng labis na tamis sa lahat ng oras. Tiningnan ni Han si Jae si Seo Do-jae at sinabi na sana ay makapag-transform siya kaagad upang magkasama sila ng walang pagtatago. Ito rin ang unang pagkakataon na kusang ninais ni Han si Jae na mag-transform. Samantala, pansamantalang nananatili si Ryu Eun-ho sa bahay ni Kang Sara. Araw-araw, hinihintay niya ang pag-uwi ng amo, maingat na inaalis ang makeup niya at pinakikinggan ang kwento ng kanyang araw. Ang damdaming ito ay hindi pa naranasan ni Kang Sara na laging nag-iisa. Sa kabilang banda, nagkaroon ng ilang aberya sa kontrata sa paggawa ng pelikula. Nakipag-ayos ang manager sa film crew upang magkaroon ng isang araw na walang schedule sa mismong araw ng pagbabago ni Han si Jae. Ngunit, biglang binago ng film crew ang plano. Tumayo si Cha Eui sa tabi, nasisiyahan, at umaasang muling iiwan ni Han si Jae ang film crew sa kalagitnaan. Sa gabi, lumabas si Han si Jae para uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Eksaktong sa oras, nagmadaling umalis si Ryu Eun-ho na labis na ipinagtaka ni Han si Jae at ng kanyang manager kung saan siya nakatira. Sinundan nila si Ryu Eun-ho hanggang sa pintuan ng bahay ni Kang Sara at nasaksihan mismo ang paghabol ni Kang Sara sa asong tumatakbo palabas ng bahay. Nagtinginan silang apat ng gulat at sa sandaling iyon, sinabi rin ni Ryu Eun-ho kay Kang Sara na simula bukas, aalis na siya sa bahay nito. Nang tanungin kung nagde-date ba sila ni Kang Sara, mariing tumanggi si Ryu Eun-ho. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-almusal, bumalik si Han si Jae sa set ng pelikula at nakitang walang tao. Naghanap sila sa lahat ng dako at nakita nila ang mga food truck at regalo na ipinadala ng mga tagahanga at masayang nag-i-enjoy ang lahat ng staff. Alam ni Han si Jae at ng kanyang manager na si Seo Do-jae ang nag-ayos nito. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paggawa ng pelikula at papalapit na ang araw ng pagbabago ni Han si Jae. Labis na nababahala ang manager at sa wakas, pagkatapos ng huling eksena, agad na tumakbo si Han si Jae palayo sa set. Tumakbo siya papunta sa kanyang pribadong sasakyan at nang maabutan ng kanyang manager, ay wala na si Han si Jae. Sa halip ay isang batang lalaki ang naroon. Nagkataon na kulang ang film crew ng isang batang aktor. Si Han si Jae, sa anyo ng isang batang lalaki, ay hinila upang maging daoble at nagpakita ng mahusay na kakayahan sa pag-arte. Matapos malampasan ang pagsubok sa film crew, humarap si Han si Jae at ang kanyang manager sa isang bagong pagsubok. Patagumpay na nalampasan ni Han si Jae ang kanyang ina, ngunit nang aalis na sana sila ng bata, nag-alok ang ina ni Han si Jae na siya na ang mag-alaga sa bata para hindi siya maging abala sa trabaho. Sa harap ng pagiging mapilit ng kanyang ina, wala nang nagawa ang manager kundi umalis at nag-iwan ng paalala kay Han si Jae na mag-ingat. Sa kabilang banda, matapos umalis sa bahay ni Kang Sara, sa wakas ay umuwi na si Ryu Eun-ho, ngunit ang kanyang ina ay tila napakalamig. Palihim na tinutulungan ng buong pamilya ang mag-ina na magkabati. Pagbalik sa kanyang kwarto, nakita ni Ryu Eun-ho ang isang set ng application form para sa teolohiya school na maayos na nakalagay sa mesa. Sa kabilang banda, inaalagaan ng ina ni Han si Jae ang bata araw-araw. Isang umaga, nagising si Han si Jae at narinig ang tunog ng vacuum cleaner at nagulat siyang naalala na hindi niya pwedeng papasukin ang kanyang ina sa kanyang walk-in closet. Nagmadali siyang nagpanggap na umihi sa kama para pansamantalang itigil ng kanyang ina ang paglilinis at nag-text kay Seo Do-jae na pumunta agad sa bahay para tumulong. Matagal nang hindi nagkita, agad na pumunta si Seo Do-jae pagkatanggap ng mensahe. Nakilala niya agad si Han si Jae sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kwintas ng batang lalaki. Para matulungan siyang paalisin ang kanyang ina sa bahay, lumuhod si Seo Do-jae at nagkunwari na nais niyang balikan si Han si Jae at humingi ng permiso sa kanyang ina na makipag-usap ng pribado sa labas. Nang makita ang labis na sinseridad ni Seo Do-jae, sa wakas ay pumayag ang kanyang ina na iwan ang batang lalaki na mag-isa sa bahay. Pagkaalis nilang dalawa, tinawagan agad ni Han si Jae ang kanyang manager at sinabihan itong linisin ang kanyang walk-in closet. Sa coffee shop, diretsong nagtanong ang ina ni Han si Jae kailan pwedeng ikasal si Seo Do-jae sa kanyang anak at nagbilin na huwag itong saktan at manatili siyang kasama nito habang buhay. Tiniyak ni Seo Do-jae na magagawa niya iyon. Samantala, nang matanggap ang utos, mabilis na nilinis ng manager at ni Ryu Eun-ho ang walk-in closet. Nang bumalik ang ina ni Han si Jae, sinabi ng manager na sinundo na ang bata ng kanyang ina at bumalik siya para kunin ang ilang bagahe ni Han si Jae. Ipinagpatuloy ng ina ni Han si Jae ang kanyang hindi pa natapos na paglilinis. Nang buksan niya ang pintuan ng silid na dati ay walk-in closet, nagulat siya nang makitang walang laman sa loob. Dali-daling nagpaliwanag ang manager na iyon ay gift pagkatapos. Nang makita niyang muli si Seo Do-jae, tinanong ni Han si Jae kung ano ang sinabi niya sa kanyang ina. Matapat na sinabi ni Seo Do-jae na umaasa ang kanyang ina na makasal silang dalawa sa loob ng isang buwan. Nagulat si Han si Jae na nagsabing imposibleng magpakasal ng ganoon kabilis. Sa sandaling ito, nakita ni Ryu Eun-ho ang isang kamera na palihim na nakaturo mula sa malayo. Lumabas na may kumukuha ng litrato ni Seo Do-jae at ng batang lalaki. Sumugod si Ryu Eun-ho upang hulihin ang nagtatago na kumuha ng litrato at walang iba kundi ang sekretarya ni Seo Do-jae. Sa loob, nakuha ng lolo ang numero ni Han si Jae at tumawag, ngunit si Seo Do-jae ang sumagot. Sinabi niya na kung papayag si Han si Jae na makipagbalikan, pagbibigyan niya ang isang hiling nito. Sa sandaling iyon, nakita
Nakita ni Han si Jae sa anyo ng batang lalaki ang isang mag-ina sa malayo na nagpaalala sa kanya sa inang minsan niyang sinagip sa daan na gustong magpakamatay. Hiniling ni Han si Jae kay Seo Do-jae na iparating sa kanyang lolo na mayroon talaga siyang isang hiling. Lumabas na ang anak ng babae pagkatapos mamatay ay nag-donate ng puso sa ibang bata. Araw-araw na nalulunod sa kalungkutan ang ina, nanatili siya sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, nawalan ng pag-asa sa buhay. Nais ni Han si Jae na tulungan siyang hanapin ng lolo ang batang naitaniman ng puso. Nais niyang gamitin ang pag-iral ng batang iyon upang hikayatin ang ina na ito na bumangon at magpatuloy sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ipinakita ng resulta ng paghahanap na ang batang naitaniman ng puso ay hindi rin nakaligtas. Kahit na alam ang katotohanan, hiniling pa rin ni Han si Jae kay Seo Do-jae na dalhin siya upang makita ang inang iyon. Pagkakita pa lang, lumapit si Han si Jae at sinabi sa kanya na siya ang tumanggap ng puso at sinabi niya rito na pakinggan ang tibok ng puso niya. Sinabi ni Han si Jae na ang namatay na anak ng babae ay kasama niyang nabubuhay at magkasama silang magsisikap na mabuhay ng maayos. Ang mga salitang ito ay nagdala ng matinding aliw sa desperadong ina. Niyakap niya si Han si Jae at humagulgol sa pag-iyak. Sa wakas ay naniwala na siya na nabubuhay pa rin ang kanyang anak sa ibang paraan kay Han si Jae. Nakaahon siya mula sa sakit at dinala si Han si Jae para kumain ng paborito ng kanyang anak noong nabubuhay pa ito. Sa kanilang paghihiwalay, nakita na ang ngiti sa labi ng ina. Sa sandaling iyon, bumalik din si Han si Jae sa kanyang orihinal na anyo. Tinanong niya si Seo Do-jae kung labis ba siyang nagdusa dahil sa pagkakaroon ng kakaibang kasintahan tulad niya. Ngumiti lang si Seo Do-jae at sumagot, ang nagpapahirap sa kanya ay hindi ang pagiging kakaiba niya, kundi ang kanyang kabutihan. Ngunit sa anumang paraan, mananatili siya sa kanyang tabi magpakailanman at nagkaintindihan silang nagngitian. Sa pagbabalik niya sa normal, umuwi si Han si Jae at niyakap ang kanyang ina. Sinabi na miss niya ito at nag-usap silang mag-ina tungkol kay Seo Do-jae. Sa tingin ng kanyang ina ay mabuting tao ito at patuloy niyang pinipilit ang anak na magpakasal na, ngunit ayaw ni Han si Jae. Kasabay nito, inanyayahan ng pamilya ng lolo si Han si Jae na kumain sa kanilang bahay. Nabanggit ni Professor Kang nakaarawan ni Kang Sara ilang araw na ang nakalipas, ngunit nakalimutan ng buong pamilya. Tanging si Seo Do-jae lang ang nakakaalala at nagpadala ng regalo sa kanya. Agad namang ipinaling ni Kang Sara ang usapan sa pagkikita ni na Han si Jae at Seo Do-jae matapos silang maghiwalay na ikinainis ni Han si Jae. Hindi nagpatalo, agad na gumanti si Han si Jae. Natapos ang pagtitipon, pinuna ni Kang Sara si Han si Jae na isang taong makitid ang isip. Diretsahang inamin ni Han si Jae na talagang mayroon siyang taktika ng paghihiganti. Binalaan din niya si Kang Sara na huwag nang lumapit pa sa mabait na si Ryu Eun-ho. Ngunit ang kilos na ito ni Han si Jae ay nagdulot ng kabaligtaran na epekto. Hindi makikinig sa kanya si Kang Sara. Agad siyang tumawag kay Ryu Eun-ho, sinabi na pumunta agad sa kanyang bahay. Dahil nasa oras ng trabaho si Ryu Eun-ho at hindi maaaring umalis, hindi inaasahan na si Kang Sara, na mayaman at mayabang, ay binili ang coffee shop na iyon upang ligal na tawagin si Ryu Eun-ho. Pumunta silang dalawa sa isang marangyang restaurant. Tinanong ni Ryu Eun-ho si Kang Sara kung may bumabagabag ba sa kanya. Nagkwento si Kang Sara tungkol sa pagtitipon sa bahay. Inakala niyang nagtipon ang buong pamilya para sa kanyang kaarawan. Hindi niya inasahan na para lang pala kay Han si Jae. Pagkarinig, maingat na inako ni Ryu Eun-ho ang bayarin sa pagkain at binati siya ng maligayang kaarawan. Ang mainit na kilos na ito ay nagparamdam ng kaunting pagkabigla kay Kang Sara. Nakita niya ang isang paso ng marigold sa likod ni Ryu Eun-ho. Ang kanyang ama, si Professor Kang, ang tanging nakaalala sa kanyang kaarawan, ay nagbigay din sa kanya ng marigold at sumulat sa card na ang kahulugan ng marigold ay tiyak na makahanap ng kaligayahan. Samantala, patuloy na umuusad ng maayos ang relasyon ni na Han si Jae at Seo Do-jae na may hindi mabilang na matatamis na sandali. Nag-date ulit sila sa bahay ni Han si Jae nang biglang bumalik ang kanyang ina na umalis na at nahuli silang naghahalikan. Nang makita niyang nagkabati na sila, labis siyang natuwa at tinawag na agad si Seo Do-jae na manugang. Nakisama rin si Seo Do-jae at tinawag siyang biyen ng babae. Nang gabing iyon, magkasamang humiga sa kama ang mag-ina at nag-usap. Narinig ni Han si Jae ang kwento ng pag-ibig ng kanyang ina at ng kanyang ama noon at tinanong kung bakit nag-asawa ang kanyang ina. Medyo malungkot na sumagot ang kanyang ina na inakala niyang ang tamis ng pag-ibig ay magtatagal magpakailanman kaya pinili niyang magpakasal. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, ang pahayag na ito ay nagdulot ng kalungkutan din kay Han si Jae. Ngunit inaliw siya ng kanyang ina na kahit hindi niya nagawa, hindi ibig sabihin na hindi rin niya ito magagawa. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok ang sekretarya sa opisina ni Seo Do-jae at nagtanong kung palihim bang nagpakasal si Seo Do-jae nang hindi niya nalalaman. Habang naguguluhan si Seo Do-jae, pumasok ang ina ni Han si Jae. May dalang kahon ng pagkain na siya mismo ang naghanda. Ang kanyang kilos ay tila tinuring na niya si Seo Do-jae na manugang. Pagkatapos kumain, dinala ni Seo Do-jae ang ina ni Han si Jae sa isang fashion store at nagsimula silang mamili ng husto. Walang pag-aatubili siyang gumamit ng kanyang credit card. Bumili ng ilang mamahaling branded na damit para sa kanyang biyenan. Gayunpaman, ikinagalit ni Han si Jae ang ginawa ng kanyang ina. Naisip niyang masyadong malaki ang hinihingi ng kanyang ina kay Seo Do-jae.
Tumawag siya para humingi ng tawad sa kanya. Ngunit tuwang-tuwa si Seo Do-jae at nag-imbita pa na mag-date sila buong araw kinabukasan. Kinabukasan, nag-date silang dalawa tulad ng ibang magkasintahan, sabay na nag-explore ng mga kainan, nagkaskas ng scratch card, at naglaro ng card game. Tinulungan pa ni Han si Jae si Seo Do-jae na mag-ahit at gumawa pa sila ng online fan club para suportahan si Han si Jae. Gayunpaman, mabilis lumipas ang masasayang sandali. Sa pagtatapos ng isang matamis na araw, itinuro ni Han si Jae ang kanyang billboard at sinabi kay Seo Do-jae, araw-araw siyang nag-ehersisyo rito, kaya siguro nakikita niya ito araw-araw. Ngunit pagkasabi pa lang niya, napagtanto niya na may mali dahil hindi makilala ni Seo Do-jae ang kanyang mukha sa billboard. Kahit mabilis na nagpalit ng usapan si Han si Jae, may bakas pa rin ang kalungkutan sa mukha ni Seo Do-jae. Sa isa pang pangyayari, sadyang nagdala si Ryu Yun-ho ng cake upang batiin si Kang Sara para sa kanyang kaarawan. Hindi pa nakaranas ng ganitong pag-aalala si Kang Sara. Diretsahan niyang sinabi kay Ryu Yun-ho na mismong sa kanyang kaarawan, nakatanggap siya ng pagbati mula sa kanyang ama na tiyak na makahanap siya ng kaligayahan. Nararamdaman niya na kung talagang makakamit niya ang kaligayahang iyon ay si Ryu Yun-ho na nasa harapan niya mismo. Pagkatapos magsalita, nagtapat si Kang Sara kay Ryu Yun-ho. Labis itong ikinabigla ni Ryu Yun-ho. Nagmadali siyang magpaliwanag na ganoon siya kalambing sa lahat at nakagawa na rin siya ng maraming pagkakamali dahil dito. Matapos siyang tanggihan, hindi mapakali si Kang Sara at wala na siyang ganang magtrabaho. Nagdasal siya, humingi ng tulong sa Diyos at nanalangin na sana ay ibigay sa kanya si Ryu Yun-ho. Nangako siya na kung makukuha niya ito, magdodonate siya ng pera sa kawanggawa. Kasabay nito, nakatanggap si Han si Jae ng balita na na-ospital ang kanyang ina. Sinabi ng doktor na mayroon itong breast cancer at isang buwan na lang ang itatagal ng buhay niya. Sa kwarto ng ospital, umiyak si Han si Jae sa matinding desperasyon. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalala ang kalagayan ng kanyang ina. Dati, dahil nagpapalinis lang siya ng kuko at takot na baka ikasal siya ng ina, hindi niya sinagot ang tawag nito. Bakit ngayon lang niya nalaman na isang buwan na lang ang natitira sa kanyang ina? Paano niya matatanggap ang katotohanan ito? Nagyakapan silang mag-ina at humagulgol sa pag-iyak. Dumalaw rin si Seo Do-jae sa kanyang magiging biyenan. Sinabi ng kanyang ina kay Seo Do-jae na, noon, gusto lang niyang makatanggap ng regalo mula sa kanyang manugang dahil kung hindi, wala na siyang pagkakataon pagkatapos nito. Pinayuhan din niya si Seo Do-jae na kung sakaling pumanaw siya, kailangan niyang alagaan ng mabuti si Han si Jae. Pag-uwi, nag-impake si Han si Jae, naghanda para pumunta sa ospital upang makasama ang kanyang ina sa huling sandali. Ngunit sa mismong sandaling ito, bigla siyang nag-iba ng anyo. Sa pagkakataong ito, naging isang babaeng nasa katanghaliang gulang siya. Lubos itong nagpaguho kay Han si Jae. Bakit kailangang mag-iba ng anyo sa mismong sandaling ito? Ngunit para mapanatili ang lihim, napilitan siyang pakiusapan ang kanyang manager na sabihin sa kanyang ina na mayroon siyang bigla ang schedule ng shooting at pansamantala ay hindi makakapunta sa ospital. Hindi makapiling ang kanyang ina, parang sinusunog ang puso ni Han si Jae. Tahimik lamang siyang makakapanatili sa bahay, binibilang ang bawat araw na lumilipas hanggang sa bumalik siya sa normal, ngunit napakalupit ng kapalaran. Nang araw na iyon, matapos makatanggap ng tawag mula sa manager, nagmadaling pumunta si Han si Jae sa ospital anuman ang mangyari. Lumalabas na lumala ang sakit ng kanyang ina at nasa kritikal na kondisyon. Sa pagkakataong ito, wala nang pakialam si Han si Jae sa kanyang hitsura matapos mag-iba ng anyo. Nagmadali siyang lumapit sa tabi ng kama ng kanyang ina. Idinilat ng mahina ang mata ng ina. Nakita ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa harap niya. Ang nakapagpatigil kay Han si Jae ay nakilala siya agad ng kanyang ina. Walang tigil sa paghingi ng tawad si Han si Jae. Ngunit tila naintindihan na ng kanyang ina ang lahat. Inalo niya ang kanyang anak na ang taong dapat humingi ng tawad ay siya. Lumalabas na naghirap pala ng ganoon ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito alam. Sinabi niya kay Han si Jae na nais niyang maging ina pa rin siya sa susunod na buhay. Sa pagkakataong iyon, gagawin niya ang mas mahusay. Pagkatapos noon, umanaw ang kanyang ina. Sa mismong sandaling ito, kararating lamang din ni Seo Do-jae sa ospital. Lumapit siya at niyakap si Han si Jae na humahagulgol sa pag-iyak. Sa punerarya, tumayo si Seo Do-jae sa harap ng larawan ng kanyang biyenan at nangako na tutuparin niya ang kanyang salita. Isa sa katuparan ang ipinangako niya rito, aalagaan si Han si Jae habang buhay. Kasabay nito, habang nasa anyo pa rin ang babaeng iyon, napahandusay at humagulgol sa pag-iyak si Han si Jae sa banyo. Sa mismong sandaling ito, pumasok si Cha Yuri upang ayusin ang kanyang makeup at napansin ang babaeng nasa katanghaliang gulang na umiiyak. Nang makaalis si Cha Yuri, bumalik si Han si Jae sa kanyang orihinal na anyo. Sa mismong sandaling ito, naisip ni Cha Yuri na nakalimutan niya ang kanyang lipstick sa banyo. Nang bumalik siya, hindi sinasadyang dumaan ulit siya kay Han si Jae. Ito ay nagdulot ng pagdududa kay Cha Yuri. Malinaw na ang umiiyak na babae sa banyo kanina ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Bukod pa rito, sa maikling panahon ng pag-alis niya, walang lumabas o pumasok. Kaya, saan nagmula si Han si Jae? Samantala, ang presensya ni Seo Do-jae ay nagbunsod sa mga bisita na ibaling ang kanilang atensyon sa kung magbabalik
naghahalikan ba silang dalawa. Bagamat nag-aalala pa rin si Han si Je na makaapekto kay Seo Do-jae. Mahigpit naman niyang hinawakan ang kamay nito. Sa sandaling ito, dumating din si Kang Sara upang makiramay at nagpahayag ng taos-pusong pagmamalasakit kay Han si Je. Ang relasyon ng dalawa ay medyo lumambot dahil dito. Samantala, ang manager at si Ryu Yun-ho nang makita si Han si Je na pinipigilan ang sakit sa libing, labis silang naawa. Niyakap nilang dalawa si Han si Je upang makaiyak siya ng lubusan. Sa gabi, sinabi ni Han si Je kay Seo Do-jae na ang pagiging kasama ng kanyang mga kaibigan at ni Seo Do-jae ay nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa simula, inakala niya na kapag nawala ang kanyang ina, hindi na niya alam kung paano pa mabubuhay. Ngunit ngayon ay tila nagkaroon siya ng kaunting lakas ng loob. Gayunpaman, nagsisisi pa rin siya dahil hindi niya nagawang gamitin ang sarili niyang mukha upang ihatid ang kanyang ina. Natatakot siyang kung sa oras ng kanyang kamatayan, siya ay nasa ibang anyo, walang sinuman ang makakaalam na ang namatay ay si Han si Je. Sa pakikinig sa kanyang mga hinanakit, mas hinigpitan ni Seo Do-jae ang hawak niya sa kamay ni Han si Je upang aliwin siya. Sinabi niyang kung mangyari talaga iyon, hahanapin niya ito. Kahit saan pa sa dulo ng mundo, hahanapin niya si Han si Je at hahawakan ng mahigpit ang kamay nito tulad ng ginagawa niya ngayon. Pagkatapos ng libing, dinala ni Han si Je ang mga labi ng kanyang ina pauwi. Ang imahe ng kanyang ina ay patuloy na nagpa-flash sa kanyang isip. Binuksan ni Han si Je ang video na kinunan ng kanyang ina sa ospital. Ginamit ang paraang ito upang makipag-usap sa kanya. Sa video, hinimok siya ng kanyang ina na mamuhay ng masaya. Pagkatapos, bumalik si Han si Je sa set ng pelikula upang ipagpatuloy ang trabaho. Tila hindi naapektuhan ang kanyang kalagayan. Nagawa niya ang eksena ng mahusay. Sa pagkakataong ito, naaalala naman ni Cha Yuri ang tungkol sa babaeng nasa katanghali ang gulang at si Han si Je sa banyo. Lalong nagduda si Cha Yuri at umupa ng pribadong investigador upang subaybayan si Han si Je. Sa kabilang banda, pagkatapos makumpleto ang pelikula, pumunta si Han si Je kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang street restaurant upang magdiwang. Ngunit naramdaman ng kanyang mga kaibigan na tila napakabilis gumaling ni Han si Je at maaari pa niyang banggitin ng direkta ang tungkol sa kanyang ina. Lalo itong nag-alala sa kanila, iniisip na nagpapanggap lang si Han si Je na malakas. Sa pag-iisip nito, lumapit ang manager at niyakap siya ng mahigpit. Sa kabilang panig, dumating ang ina ni Seo Do-jae sa kanyang opisina. Dahil nakita niya dati na dumalo si Seo Do-jae sa libing ng ina ni Han si Je, napagtanto niyang baka talagang mahal na ng kanyang anak si Han si Je. Prangkahang inamin din ni Seo Do-jae na alam ni Han si Je na mayroon siyang prosopagnosia pagkabuwag sa pagkilala sa mukha. Sinabi ng ina kay Seo Do-jae na, sa totoo lang, pagkatapos ng aksidente niya, gumuho din siya. Ngunit ang pagdating ni Professor Kang ang nakatulong sa kanya upang malampasan ang mahihirap na araw na iyon. Pinayuhan niya ito kung mahal niya talaga si Han si Je. Sa oras na ito dapat ay buong puso siyang manatili sa tabi nito, huwag magtrabaho at huwag mag-isip ng ibang bagay. Sa paghimok ng kanyang ina, agad na pumunta si Seo Do-jae sa bahay ni Han si Je. Sa mga bisig niya, tuluyang binitawan ni Han si Je ang matibay na balat kayo, humagulgol sa pag-iyak. Sinabi niyang kung ipapakita niya ang kalungkutan, ang mga nagmamahal sa kanya ay magdudusa rin. Inaliw ni Seo Do-jae ang kanyang minamahal. Umaasa siyang huwag magpanggap si Han si Je na matapang sa harap niya, maging isang ordinaryong tao lang na may sapat na tuwa, galit, pag-ibig at kalungkutan ayos lang. Kahit anong mangyari kay Han si Je, mamahalin pa rin siya nito. Pagkatapos, espesyal na binuok ni Seo Do-jae ang isang buong flight upang dalhin siya sa paglalakbay. Nagkaroon sila ng isang mainit at tahimik na bakasyon, walang pagsubok, walang balakid, tulad ng mga ordinaryong magkasintahan. Dahil sa pagiging kasama ni Seo Do-jae, unti-unting nalampasan ni Han si Je ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina. Pagkatapos ng isang gabing magkasama, binigyan ni Seo Do-jae si Han si Je ng isang bagong kwintas. Agad itong isinuot ni Han si Je, iniiwan ang kanyang lumang kwintas sa tabi ng kalsada. Samantala, habang nagtatrabaho ng part-time, si Ryu Yun-ho ay nagmaneho ng taxi para sa isang pasahero at ang taong ito ay walang iba kundi ang business-oriented na nobyo ni Kang Sara. Habang nasa biyahe, narinig ni Ryu Yun-ho ang nobyo na nakikipag-usap sa telepono, patuloy na nagpapahayag ng mga paninira kay Kang Sara. Idineklara rin niya na pinakasalan niya ito para lamang mapabagsak si Seo Do-jae, na si Kang Sara ay isa lamang kasangkapan. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, lalo pang nag-alinlangan si Ryu Yun-ho tungkol sa pagpasok sa seminaryo. Isang pari ang nagpayo sa kanya na subukan munang isuot ang damit pari upang maramdaman. Ito ay nasaksihan ni Kang Sara na papunta noon. Nang makita si Ryu Yun-ho na nakasuot ng damit pari, tinalikuran ni Kang Sara at umalis. Hinabol siya ni Ryu Yun-ho hanggang sa bahay niya at prangkahang tinanong ang dahilan kung bakit gusto siya ni Kang Sara. Sumagot si Kang Sara na dahil si Ryu Yun-ho ang pinakamamahal na tao na nakilala niya. Pagkatapos marinig iyon, tumahimik sandali si Ryu Yun-ho at sinabing alam niyang may nobyo siya. Sa mismong sandaling ito, kararating lang din ng nobyo sa bahay ni Kang Sara. Napilitang umalis si Ryu Yun-ho ng maaga. Idineklara ng lalaki na dinala niya kay Kang Sara ang kahinaan ni Seo Do-jae. At walang tigil niyang pinaalalahanan ito na tandaan ang kasunduan nilang dalawa na magtulungan laban kay Seo Do-jae. Huwag siyang sisira sa usapan dahil sa isang lalaki. Sa panig na ito, si Ryu Yun-ho na naguguluhan dahil sa pag-ibig ay inaya si Han si
Je na uminom. Pinayuhan siya ni Han si Je na sa sitwasyong ito, lalo siyang hindi dapat mag-isip ng kung ano-ano, sa halip ay sabihin ang kanyang nararamdaman sa kabilang partido. Sa kabilang banda, pagkatapos ng isang araw ng trabaho, nang dumating si Seo Do-jae sa harap ng bahay ni Han si Je, napagkamalan niya ang manager na nakatayo sa tabi ng trunk ng kotse bilang si Han si Je. Lubos itong ikinagulat ng manager. Nang malaman niyang nagkamali siya, umalis si Seo Do-jae na nagbigay ng dahilan na lalong nagduda sa manager. Habang gulat pa rin si Seo Do-jae dahil sa maling pagkakakilala, dumating naman si Kang Sara sakay ng kotse. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa harap niya at nagtanong na may pagtataka, totoo ba na hindi niya makilala ang mukha ng ibang tao? Nang marinig ito, mahinahong sumagot si Seo Do-jae kung gagamitin ni Kang Sara ang kahinaang ito upang kalabanin siya. Hindi pa tapos magsalita si Seo Do-jae ay pinutol na siya ni Kang Sara. Sinabi niya na huwag siyang ituring na isang uri ng masama at mapanlinlang na tao. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Seo Do-jae si Kang Sara sa loob ng bahay. Nalaman lang ni Kang Sara ang tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang nobyo. Ngayon niya lang naintindihan, lumalabas na may prosopagnosia si Seo Do-jae. Iyon ang dahilan kung bakit nagpanggap siyang hindi siya pinapansin dati. Kaya pala hindi niya ito sinasadya. Nang marinig ito, naintindihan din ni Seo Do-jae kung bakit sa tuwing magkikita sila, laging nagpapakita ng galit si Kang Sara. Lumabas na nagkamali si Kang Sara sa pag-aakala na minamaliit siya. Matapos nilang linawin ang lahat, humingi ng tawad si Seo Do-jae sa kanya. Minsan niya nang naisip kung isang araw ay malaman ni Kang Sara ang tungkol sa kanyang sakit, ano kaya ang mangyayari. Ngunit hindi niya inakala na, nang mangyari talaga ito, kinausap siya ni Kang Sara ng ganoon ang saloobin, tulad ng isang tunay na nakababatang kapatid, nag-aalala tungkol sa kanyang sakit. Sa kabilang banda, ang manager ay nag-iisip pa rin tungkol sa maling pagkakakilala ni Seo Do-jae. Ngunit hindi sinabi ni Han si Je ang katotohanan at naghanap lang ng dahilan upang ipasa ito. Sa kabilang dako, matapos malaman na natuklasan ni Kang Sara ang sikreto ni Seo Do-jae, ang sekretarya ay lumapit upang akuin ang kasalanan at nagdesisyong mag-resign, ngunit tinanggihan ito ni Seo Do-jae. Inutusan niya ang sekretarya na imbestigahan kung sino ang nagbunyag ng impormasyon. Matapos bigyan ng tagubilin ang sekretarya, pumunta si Seo Do-jae upang makipagkita kay Han si Je. Sinabi ni Han si Je kay Seo Do-jae na tila nagdududa ang manager tungkol sa hindi niya pagkilala sa mukha ng ibang tao na nagpapahirap sa kanya. Ngunit sinabi ni Seo Do-jae kay Han si Je na pag-isipan niyang mabuti kung ang manager at si Ryu Eun-ho ba ang mga taong talagang pinagkakatiwalaan niya o hindi. Kung hindi siya nag-aatubili na ipaalam sa kanila ang kanyang sikreto. Ilang sandali pa, inamin na ni Han si Je at Seo Do-jae ang lahat sa manager at kay Ryu Eun-ho. Pagkatapos marinig ang paliwanag, parehong naunawaan ng dalawa si Seo Do-jae. Hindi nila ito tinuring na kakaiba, na labis na ikinatuwa ni Seo Do-jae. Naglaro pa siya kasama ang lahat para tuksuhin si Ryu Eun-ho. Sinabi niya kay Han si Je na hindi niya inakala, pagkatapos ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang sakit, nagkaroon pa siya ng mas maraming kaibigan. Kasabay nito, iniulat ng pribadong investigador ni Cha Eui ang sitwasyon ng investigasyon tungkol kay Han si Je. Batay sa impormasyong nakalap, ikinabit ni Cha Eui ang mga estranghero na lumabas sa tabi ni Han si Je sa mismong sarili niya. Isang baliw ngunit matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Upang makumpirma ang sikreto ni Han si Je, sadya siyang nagpunta sa beauty salon kung nasaan si Han si Je at binanggit ang tungkol sa batang aktor na nagkaroon ng biglaang mahusay na pagganap sa set ng pelikula noon. Sinabi ni Han si Je na hindi niya kilala. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang manager upang tulungan siya. Sinabing iyon ay ang kanyang pamangkin at wala sa Korea sa kasalukuyan. Hindi pa rin sumuko si Cha Eui at nag-alok pa na imbitahin ang batang lalaki na sumali sa isang reality show. Habang pilit na nakakapit si Cha Eui, umalinggaw ang boses ni Kang Sara. Lumalabas na nasa beauty salon din siya. Walang pakundangan si Kang Sara, ininsulto niya si Cha Eui bilang maingay at ganap na hindi pinansin ang kanyang pagiging isang bituin. Dahil hindi pinansin, umalis si Cha Eui na nagtatampo. Pagkatapos, nagpasalamat si Han si Je kay Kang Sara, ngunit mayabang pa ring sinabi ni Kang Sara na wala siyang intensyong tulungan ito. Bilang pasasalamat, sinabi ni Han si Je kay Kang Sara na naghihintay pa rin si Ryu Eun-ho sa tawag niya. Pagkatapos, ng araw na iyon, umuwi si Ryu Eun-ho. Biglang nag-organisa ng isang pagdiriwang para sa kanya ang kanilang tatlong miyembro ng pamilya. Lumabas na sa wakas ay nag-isip ng mabuti ang ina ni Ryu Eun-ho at pumayag siyang pumasok sa seminaryo. Ngunit sa mismong sandaling ito, sinabi ni Ryu Eun-ho na ayaw na niyang maging pari. Sa sitwasyong ito, nahulaan ng kanyang nakababatang kapatid na baka mayroon na siyang kasintahan. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo si Kang Sara at ang kanyang nobyo sa isang shopping center. Idineklara ni Kang Sara na ayaw na niyang makipagtulungan sa nobyo at kay Director Kim upang pabagsakin si Seo Do-jae. Nang marinig ito, labis na nagalit ang nobyo. Walang tigil niyang tinanong kung bakit nagbago ang isip ni Kang Sara. Dahil ba sa lalaking nakita niya sa bahay nito noong araw na iyon. Marahas na hinila ng nobyo ang braso ni Kang Sara, hindi sinasadyang nabangga ang isang dumadaan, dahilan upang matapon ang kape sa kamay ng taong iyon sa sapatos niya. Sa sitwasyong iyon, hindi nagpakita ng pagsisisi ang nobyo. Mayabang
habang siyang naglabas ng isang tumpok ng pera mula sa kanyang pitaka at isinilid sa bulsa ng kabilang tao. Ang bastos at mayabang na aksyon na ito ay nagpatamimi kay Kang Sara. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang isang anino. Umupo siya at maingat na pinunasan ang mansa sa sapatos ni Kang Sara. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ryu Eun-ho. Sa pagtingin kay Ryu Eun-ho na nasa harap niya, sinagot ni Kang Sara ang tanong ng nobyo. Ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya ay dahil sa lalaking ito. Pagkatapos, dinala ni Ryu Eun-ho si Kang Sara sa kanyang paboritong street bar. Tinanong ni Kang Sara kung bakit gusto niyang maging pari. Sumagot si Ryu Eun-ho na wala namang dahilan, ito ay simpleng isang pangarap. Sinabi ni Kang Sara na kabaligtaran naman siya. Lahat ng ginagawa niya ay may dahilan para mabuhay, para hindi maliitin ng iba. Ang hindi mabilang na mga dahilan na iyon ang siyang bumuo sa kanya ngayon. Tulad nitong pagkakataon, handa siyang magparaya, handa siyang isuko si Ryu Eun-ho sa Diyos. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sinabi ni Ryu Eun-ho na huwag muna siyang magparaya. Dahil ngayon, nagbago na ang pangarap niya. Ang pangarap niya ay si Kang Sara. Sa parehong araw, pag-uwi, napagkamala ng manager ang lalaking nasa katanghali ang gulang na sumusubaybay kay Han Si Jae bilang si Han Si Jae pagkatapos mag-iba ng anyo. Agad pagkatapos, nang pumasok si Han Si Jae sa silid sa kanyang normal na anyo, napagtanto ng manager na ang lalaki kanina ay hindi si Han Si Jae. Kinabukasan, nagsanib puwersa silang dalawa at nahuli ang lalaking sumusubaybay. Matapos ang pagtatanong, inamin niya na inupahan siya ni Cha Yuri upang imbestigahan si Han Si Jae. Agad na pinuntahan ni Han Si Jae si Cha Yuri para kumprontahin. Lantaran niyang inamin ang lahat at nagtapon pa sa mesa ng isang video na kinunan sa libing ng ina ni Han Si Jae noong araw na iyon. Ang babaeng nasa katanghali ang gulang na nakita sa banyo ay naging si Han Si Jae sa isang iglap. Nagbigay pa siya ng hinuha na may kakayahan si Han Si Jae na magbago ng anyo ng panapanahon at nakalkula pa niya ang susunod na oras ng pagbabagong anyo nito. Dahil sa agresibong saloobin ni Cha Yuri, gusto nang umalis ni Han Si Jae. Ngunit pilit pa rin kumapit si Cha Yuri. Nang pumasok silang dalawa sa elevator, bigla itong nagkaroon ng problema. Sa loob ng elevator, gumamit si Cha Yuri ng mga mapanuksong salita. Hinamon si Han Si Jae na sumali sa kanya sa isang 24 na oras na live na reality show upang patunayan na hindi siya nagbabago ng anyo. Sa isang minuto ng pagkawala ng pagpipigil, umayag si Han Si Jae. Kasabay nito, sa kumpanya, nagbago si Kang Sara ng estilo ng pananamit kaya hindi siya nakilala ni Seo Do-jae. Sa sandaling iyon, nakita ni Kang Sara si Director Kim na nakaupo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Agad siyang nagkaroon ng matalinong ideya at tinawag itong kuya na tumulong upang maibsan ang nakakahiyang sitwasyon kung saan hindi siya nakilala ni Seo Do-jae. Pagkatapos, sinabi ni Kang Sara kay Seo Do-jae na si Director Kim at ang dating niyang nobyo ang mga nagbunyag ng kanyang sikreto. Ang layunin nila ay pabagsakin si Seo Do-jae upang siya ang pumalit sa kumpanya. Matapos marinig ito, tinanong ni Seo Do-jae si Kang Sara kung tinutulungan niya siya dahil naawa siya sa kanya. Sumagot si Kang Sara na hindi, kundi dahil ang lalaking gusto niya ay hindi gusto ang masasamang babae. Nagpalit ng eksena sa araw ng filming ng reality show. Nag-iba ng anyo si Han Si Jae at muli siyang kinailangang tumakas mula sa set. Ngunit ang isang taong masama ang loob na tulad ni Cha Yuri ay hindi basta-bastang palalampasin siya. Nahulaan niya na nag-iba ng anyo si Han Si Jae at nagtatago sa bahay. Agad siyang nagsabi sa direktor na nag-text si Han Si Jae. Sinabing pumunta ang buong crew sa bahay niya para mag-shoot. Kasabay nito, mayabang din siyang nag-text kay Han Si Jae para ipaalam ito. Nang matanggap ang mensahe, nagmadaling kumontak si Han Si Jae sa manager para humingi ng tulong. Upang matulungan si Han Si Jae na harapin ang krisis na ito, hindi nag-atubili ang manager na ipasok ang kotse sa gilid ng kalsada na lumikha ng isang tunay na aksidente. Dahil nasugatan ang manager, kinansela ni Han Si Jae ang lahat ng aktibidad. Sa ganitong paraan, nalampasan niya ang panganib na ito. Nang makita niyang naapektuhan niya ang kanyang matalik na kaibigan na nagdulot ng pinsala sa kanya, muling nalubog si Han Si Jae sa pag-iisip ng pagsisisi sa sarili. Labis siyang nakonsensya at nagdesisyong umalis muna ng ilang panahon. Pumunta sa ibang lugar ng mag-isa. Nang malaman ito, walang tigil sa pagkontak si Seo Do-jae kay Han Si Jae, ngunit hindi nakatanggap ng sagot. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala sa buong araw. Tila nagpasya si Han Si Jae na maglaho at hindi nagpakita kahit pa hinahanap siya ni Seo Do-jae. Isang gabi, habang tumatawid sa kalsada, dumaan si Seo Do-jae sa isang taong nakabalot mula ulo hanggang paa. Pagkaraan lang ng ilang sandali, biglang tumigil si Seo Do-jae. Lumingon siya, tinitingnan ang anino kanina. Nakilala niya na si Han Si Jae iyon. Sa mismong sandaling ito, tumawag ang telepono ni Han Si Jae. Nag-usap ang dalawa habang nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada. Mula sa kabilang panig, ipinakita ni Han Si Jae ang kanyang mukha kay Seo Do-jae. Lumabas na sa pagkakataong ito, naging isang matandang lalaki siya. Sinabi ni Han Si Jae kay Seo Do-jae na sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabalik sa dati. Kasabay ng pagdagsa ng mga sasakyan, muling naglaho si Han Si Jae sa karamihan. Sa kabilang banda, pagkatapos makalabas sa ospital, nalaman din ng manager ang pagkawala ni Han Si Jae at sumama kay Seo Do-jae sa paghahanap sa kanya. Sinabi ni Seo Do-jae na nakita niya si Han Si Jae, ngunit sa pagkakataong ito, hindi
na siya makakabalik mula sa anyo ng matandang lalaki. Nang marinig ito, tinanong ng manager si Seo Dojai kung si Han Si Jae ay mananatili sa anyo ng isang matandang lalaki, mamahalin pa rin ba siya ni Seo Dojai? Hindi sumagot si Seo Dojai, nag-aalangan ang kanyang puso dahil hindi rin siya sigurado kung kaya niyang baliwalain ang tingin ng mga tao at ipagpatuloy ang pagmamahal sa isang Han Si Jae na nagbago ng anyo at naging matandang lalaki. Pag-uwi, dinala ng sekretarya ang notebook kung saan iginuhit ni Seo Dojai ang lahat ng anyo ni Han Si Jae at tinanong siya kung ano ito. Sa pagtingin sa mga pahina na puno ng pangalang Han Si Jae, naalala ni Seo Dojai ang sinabi ni Han Si Jae noon na ang mga pagkakataon para maging tapat sa isang bagay sa buhay ng isang tao ay talagang kakaunti. Biglang luminaw ang isip ni Seo Dojai. Nagpasya siyang maging tapat sa kanyang sarili. Dahil kahit ano pa ang mangyari kay Han Si Jae, siya pa rin si Han Si Jae. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Han Si Jae sa anyo ng matandang lalaki si Seo Dojai. Sinabi niya na dahil hindi na siya makakabalik sa dati, naisip niyang iwanan siya, ngunit hindi niya magawa, humiling na lamang siyang dumalaw paminsan-minsan. Ipinahayag din ni Seo Dojai ang kanyang saloobin nang malaman niyang baka magpakailanman na si Han Si Jae bilang isang matandang lalaki, nagkaroon siya ng kaunting takot sa kanyang puso. Natatakot siyang mawawala siya dahil sa tingin ng ibang tao. Kaya, naghanda na si Seo Dojai na isuko ang lahat. Kahit pa si Han Si Jae ay kailangang manatili sa anyo ng isang matandang lalaki, pipiliin pa rin niya na makasama ito. Pagkatapos ng matinding pag-amin ng pag-ibig, mahigpit na nagyakapan ang dalawa sa loob ng kotse. Sa mismong sandaling ito, bumalik si Han Si Jae sa kanyang orihinal na anyo. Pag-uwi, sinumbatan ni Han Si Jae ang manager kung bakit nagawa niyang gumamit ng isang nakababaliw na paraan tulad ng paglikha ng aksidente para tulungan siya. Ngunit pagkatapos noon, masakit sa loob niyang niyakap ang manager. Sa kabilang banda, sa panahong nawawala si Han Si Jae, kumalat ang mga chismis tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, naisip ni Cha Yuri ang isang mas mapanganib na plano. Kinontak niya ang isang reporter na nagdeklara na magbibigay siya ng isang malaking balita tungkol kay Han Si Jae. Habang inilalabas ni Cha Yuri ang impormasyong nakalap niya sa reporter, kararating lang din ni Han Si Jae. Agad na nakuha ng kanyang paglabas ang lahat ng atensyon at nagulat din si Cha Yuri. Pagkatapos, ipinakita ni Han Si Jae ang kanyang karisma at nahuli niya ang pagpapanggap na inosente ni Cha Yuri. Pinahiya niya si Cha Yuri sa harap ng lahat. Sa huli, binalaan niya ito na huwag nang magsalita ng kung ano-ano tungkol sa pagbabago ng anyo niya. Bumulong pa siya sa tainga ni Cha Yuri, kung talagang kaya kong magbago ng anyo, ang una kong gagawin ay iligpit ka. Pagkatapos kong magbago ng anyo at iligpit ka, hindi na mahahanap ng pulis na ako ang may gawa. Ang mga salitang ito ay nagpatakot kay Cha Yuri at nagpaatras sa kanya. Pagkatapos, naglathala ang reporter ng isang artikulo na tumutukoy kay Cha Yuri na nakatulong kay Han Si Jae at sa manager na mabawasan ang kanilang galit. Sa kabilang banda, napabulala si Ryu Eun-ho at Cha Yuri na napakakatakot talaga ng paghihiganti ng mga babae. Sa mismong sandaling ito, biglang dumating ang sekretarya ni Cha Yuri at nagulat nang malaman na alam ng 4 na tao rito ang tungkol sa sakit ni Cha Yuri. Labis itong ikinabigla niya. Bilang sekretarya ni Cha Yuri, wala siyang alam. Nagreklamo siya sandali, ngunit pagkatapos mag-alok si Cha Yuri ng dagdag sahod, agad siyang nagbago ng saloobin. Pagkatapos kumain, habang nagkukwentuhan, ibinahagi ni Han Si Jae at Cha Yuri sa isa't iisa ang kanilang naramdaman noong una nilang natuklasan ang kanilang pagiging kakaiba. Sinabi ni Seo Dojai, ang unang pagkakataon na napagtanto niyang hindi niya makilala ang mukha ng ibang tao. Ang pinakamasakit ay ang hindi makilala ang mukha ng mahal niya. Sa kanyang bahagi, ikinuwento ni Han Si Jae na noong unang beses siyang nagbago ng anyo, may isang estranghero na tumulong sa kanya anuman ang panganib. Kaya, gusto rin niyang makatulong sa iba ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa paghihikayat ni Han Si Jae, nagdesisyon si Seo Dojai na ilantad ang kanyang sekreto dahil gusto niyang piliing magtiwala sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, sa isang family party, biglang sinabi ni Seo Dojai na nagkaroon siya ng aksidente sa kotse 0 taon na ang nakakaraan at nagdulot ito ng prosopagnosia. Pagkatapos marinig iyon, nagulat ang lolo, sinumbatan niya ang ina ni Seo Dojai kung bakit hindi niya ito sinabi. Sa sandaling ito, nagsalita si Kang Sara, sinabing kung si Seo Dojai ay nagkaroon ng kahit na maliit na kapansanan noong panahong iyon, tiyak na palalayasin siya ng lolo. Nang marinig ang pangusap na ito, biglang umiyak ang lolo at humingi siya ng tawad kay Seo Dojai. Sinamantala rin ni Kang Sara ang pagkakataon na ito upang sabihin sa buong pamilya na hindi siya magpapakasal sa nobyo na iyon. Siya at si Direktor Kim ang nagplano na gamitin ang sikreto ng sakit ni Seo Dojai upang pabagsakin siya. Ito ay labis na ikinagalit ng buong pamilya. Sumuporta ang lahat kay Seo Dojai na turuan sila ng leksyon. Lumipat ng eksena, isang araw, naglalakad si Ryu Eun-ho at ang kanyang kapatid nang dumating si Kang Sara sakay ng isang marangyang kotse upang sunduin siya para kumain. Nang makita ng kapatid niya na nakahanap ang kuya niya ng kasintahan na maganda at mayaman, tuwang-tuwa siya at nagmadali siyang hikayatin ang dalawa na mag-date na. Pumunta sila sa isang restaurant, ngunit hindi inaasahang nagde-date din doon sina Seo Dojai at Han Si Jae. Matapos ang maikling pagkabigla, umupo ang 4 na tao nang magkasama at nagsimulang mag-usap.
Inamin ni Kang Sara at Ryu Yun-ho na nagsimula na silang mag-date mula ngayon. Sa kabilang banda, matapos magtapat sa pamilya, nagpatuloy si Seo Do-jae na sabihin ang kanyang sakit sa lahat ng empleyado. Ang pag-aming ito ay nakatanggap ng suporta mula sa lahat. Pagkatapos, ang balitang ito ay unti-unting nakarating kay Director Kim. Nagmadali siyang tumawag sa nobyo para kumpirmahin kung ang kahinaan ba ni Seo Do-jae na hawak niya ay ang prosopagnosia. Ang hakbang na ito ni Seo Do-jae ay nagpabulabog sa nobyo. Akala niya, ito ang trump card niya para talunin si Seo Do-jae. Hindi niya inaasahan na ibubunyag pala niya ito mismo. Tinukso pa siya ni Director Kim. Galit na pinuntahan ng nobyo si Kang Sara at kasabay nito, natanggap niya ang balita na gusto nitong kanselahin ang kasal. Ang ganap na nakapagpadabog sa lalaki. Tinitigan niya si Kang Sara habang iniaabot ang kamay niya para patayin ito nang biglang dumating si Ryu Yun-ho at pinigilan ang kamay niya. Dahil dito, ang fiance ay wala nang nagawa kundi magbanta at umalis. Pagkatapos, ang fiance ay lumapit kay Cha Yuri at nagsimulang makipag-away. Ginamit niya ang pag-atras ni Kang Sara sa kasal para takutin si Cha Yuri na aatras din siya sa kooperasyon. Ngunit si Cha Yuri ay walang pakialam sa kooperasyong ito. Nagtiis lang siya sa lalaki noon dahil siya ang fiance ni Kang Sara. Ngayon na nakita ni Kang Sara ang lalaking ito bilang isang pabigat, hindi na kailangan pang magtiis ni Seo Do-jae para sa kanyang kapatid. Agad niyang pinalayas ang lalaki palabas ng kumpanya. Samantala, habang magkasama, tinanong ni Han Si-jae si Seo Do-jae tungkol sa dahilan ng kanyang sakit. Isinalaysay ni Seo Do-jae na ang kanyang ama ay isang iskultor na namuhay ng malaya at walang kalakip. Matapos ikasal sa kanyang ina at magkaroon ng anak, nag-iisa siyang nagtungo sa Europa. Isang araw, nakatanggap si Seo Do-jae ng balita na ang kanyang ama ay nasa kritikal na kalagayan at gusto siyang makita sa huling pagkakataon. Kaya, nag-iisa si Seo Do-jae na pumunta sa Europa. At doon, habang sinusubukang iligtas ang isang matandang babae, nagkaroon si Seo Do-jae ng aksidente sa sasakyan. Nang magising siya, hindi na niya makilala ang mukha ng sinuman. Matapos marinig ang kwento ni Seo Do-jae, biglang nagpanik si Han Si-jae at sinabing kailangan na siyang umuwi at tumangging magpahatid kay Seo Do-jae. Sa kanyang pag-uwi, napuno ng luha ang mga mata ni Han Si-jae. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga panunuya na sinabi niya noon tungkol sa hindi niya pagkilala sa mukha ng ibang tao. Pagdating sa bahay, galit na sinira ni Han Si-jae ang mga larawan ng kanyang mga anyo pagkatapos magbago, sinasabing hindi siya karapat-dapat maging masaya. Sa sandaling iyon, tumawag si Seo Do-jae para tanungin kung nakauwi na siya ng ligtas. Sinabi ni Han Si-jae na ang pagkabulag niya sa mukha ay dahil sa kanya. Pagkatapos magsalita, humagulgol siya. Sa kabilang linya, agad na tumakbo si Seo Do-jae sa bahay ni Han Si-jae. Ngayon lang niya naalala na si Seo Do-jae ang nagligtas sa kanya noon. Ang matandang babae sa Europa ay ang una niyang pagbabago. Ayon sa pagkakataon, ang taong nagdulot ng pagdurusa kay Seo Do-jae sa loob ng 10 taon ay siya. Umiiyak na sinabi ni Han Si-jae na hindi na niya kayang ituloy ang pakikipag-date kay Seo Do-jae na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, ang puso rin ni Seo Do-jae ay balisa. Pinigilan niya si Han Si-jae na magsalita pa at umalis sa bahay nito ng mas maaga. Pagbalik sa bahay, tahimik na binuklat ni Seo Do-jae ang talaarawan na nagtatala ng kanyang proseso ng pagsasanay. Naalala niya ang sinabi ni Dr. Oh na mayroong isang nangungunang doktor na interesado sa kanyang kaso at handang gamutin siya. Ngunit ang sansa ng paggaling ay 5% lamang at kung mabibigo ang operasyon, mataas din ang panganib ng kamatayan. Noon, natakot ng labis ang ina ni Seo Do-jae matapos marinig ang tungkol dito at mahigpit na tinutulan ang pag-oopera ng kanyang anak. Dahil dito, nag-alinlangan si Seo Do-jae kung tatawagan ba niya si Dr. Oh. Pagbalik sa opisina, hiniling ni Seo Do-jae sa kanyang kalihim na isalaysay ang kanyang hitsura noong nagsisimula pa lang siyang magsanay. Sinabi ng kalihim na si Seo Do-jae noon ay mahina at sensitibo at madalas na sumisira ng mga bagay dahil sa hindi maayos na pagsasanay. Nagpahayag siya ng paghanga na si Seo Do-jae ay nagtiis sa loob ng 10 taon sa kabila ng pagiging napakahirap at pagdurusa at nakahanap pa ng taong mahal niya. Samantala, patuloy na pinapanood ni Han Si-jae ang kanyang unang gawa habang minamadali ang kanyang manager na tapusin ang natitirang mga gawain. Ito ang nagpakilala sa manager na malapit ng ikasal si Han Si-jae. Kasabay nito, nagpatawag si Director Kim ng isang emergency board meeting upang guluhin si Seo Do-jae. Nang dumating si Seo Do-jae, mapanuksong sinabi ni Director Kim na alam na ng lahat ang kanyang kalagayan at tinutulungan siyang maghanap ng solusyon na ang may sakit ay hindi dapat magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa harap ng panghahamon na ito, diretsahang ipinahayag ni Seo Do-jae ang pagpapaalis kay Director Kim na ikinagulat ng lahat ng naroroon, lalo na siya mismo. Nagtanong siya kung hindi ito alinsunod sa mga regulasyon ng kumpanya at hindi lang manonood ang chairman. Agad na nasaktan si Director Kim. Dahil sa mismong sandaling ito, naroroon na rin ang lolo na tahimik na nakatayo sa isang tabi. Nagkunwari pa siyang hindi kilala ang lalaki, sinabing wala na ang taong ito sa kumpanya. Sa ibang pangyayari, nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Seo Do-jae at Han Si-jae. Tahimik na nagmamasid lamang ang dalawa sa isa't isa mula sa malayo. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang binanggit ni Ryu Yun-ho ang tungkol sa pagpunta ni Seo Do-jae sa kanya para uminom at sinabing marami siyang gustong sabihin kay Han Si-jae. Sa halip, pinagsabihan ni Han Si-jae si Ryu Yun-ho na huwag nang makipagkita kay Seo Do-jae sa hinaharap. Mula sa mga kakaibang salita at kilos ni Han Si-jae, kamakailan, napansin ni Ryu Yun-ho at ng manager ang hindi normal sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, nagkasakit si Kang Sara dahil sa imahe ng kumpanya.
Nang magdala ng gamot si Ryu Yunho, nakita niya si Kang Sara na mahina sa kama ng ospital, kaya labis siyang naawa. Nagpumilit siyang manatili upang lutuan siya ng lugaw. Habang pinapanood si Kang Sara na kumakain, tahimik na sinabi ni Ryu Yunho na nararamdaman niyang si Kang Sara ang kailangan niyang iligtas dahil nararamdaman niya na hindi ito mabubuhay nang wala siya. Sa kabilang banda, sa harap ng lapida ng kanyang ina, isinalaysay ni Han Si-jae ang mga pangyayari kamakailan. Handa na siyang magretiro at hindi niya kayang harapin si Seo Do-jae. Pagkatapos, pinuntahan ni Han Si-jae ang ina ni Seo Do-jae. Masaya itong makita siya at naghanda pa ng regalo. Ngunit lumuhod si Han Si-jae sa harap niya, na labis na ikinabahala ng ina. Patuloy na humingi ng tawad si Han Si-jae. Sinabing hihiwalayan na niya si Seo Do-jae at hiniling sa ina na alagaan siyang mabuti pagkaalis niya. Sa sandaling ito, tumakbo si Seo Do-jae at inalis si Han Si-jae. Sinabi ni Han Si-jae sa kanya na lumuhod siya sa harap ng kanyang ina upang humingi ng tawad. Kahit na hindi niya masabi ang totoo, sa puso ni Han Si-jae, hindi niya mapatawad ang sarili dahil siya ang ugat ng lahat ng pagdurusa ng mag-ina. Sa harap ng isang Han Si-jae na puno ng pagsisisi, sinabi ni Seo Do-jae na hindi siya sisisihin at hindi rin siya magtatanim ng galit. Ngunit hindi maaaring mamuhay ng payapa si Han Si-jae at ang kanyang puso ay patuloy na magdurusa. Hindi niya ito makalimutan ng ganoon lang at hindi rin niya kayang magkunwari na walang nangyari at manatili sa tabi niya. Gayunpaman, pilit pa rin kumakapit si Seo Do-jae. Ngunit nagmakaawa lang si Han Si-jae kay Seo Do-jae na hiwalayan na siya. Kahit na ganito ang naging desisyon ni Han Si-jae, kinabukasan, nang dumalo siya sa press conference para sa pagpapalabas ng pelikula, nakita pa rin niya si Seo Do-jae na tahimik na sumunod. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya, ngunit malamig pa rin umiiwas si Han Si-jae. Sa huli, habang ipinapalabas ang pelikula, umalis si Han Si-jae sa sinehan. Hinabol siya ni Seo Do-jae, hinarangan siya, at nagpatuloy sa pag-aakit. Sinabi niya na talagang hindi siya nagsisisi dahil ang niligtas niya ay si Han Si-jae na mahal niya. Ngunit nagpa siya si Han Si-jae na umalis. Kaswala nagsinungaling na hindi na niya mahal si Seo Do-jae. Pagbalik, inihayag ni Han Si-jae ang intensyon niyang magretiro sa kanyang manager na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos, isinalaysay ni Han Si-jae sa manager ang tungkol sa aksidenteng nangyari noong unang beses siyang nagbago 10 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, ang taong nagligtas sa kanya na muntik ng masagasaan ng sasakyan noon ay si Seo Do-jae. At si Seo Do-jae ay naging ganito ngayon dahil sa kanya. Nang malaman ang katotohanan, labis ding nabigla ang manager. Dahil lubos na naiintindihan si Han Si-jae, inaliw siya ng manager. Sinabing hindi niya kasalanan iyon, kundi ang aksidente. Ngunit sinabi ni Han Si-jae na kinasusuklaman niya ang ganitong pagkatao niya at hindi niya mapatawad ang sarili. Niyakap siya ng manager at pumayag siyang magretiro si Han Si-jae. Ano man ang magpapasaya kay Han Si-jae, papayag siya. Pagkatapos, nagsimulang tulungan ng manager si Han Si-jae sa pag-iimpake. Sa sandaling ito, dumating muli si Seo Do-jae sa pintuan ng kanyang bahay. Nang makita si Seo Do-jae, nagmakaawa ang manager na huwag na siyang makipag-ugnayan kay Han Si-jae. Kung patuloy siyang pilitin na tanggapin siya, hindi mabubuhay si Han Si-jae. Nag-isip muna si Seo Do-jae bago umalis. Nakita ni Han Si-jae ang eksenang ito habang nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag. Sa loob-loob niya, nagpaalam siya kay Seo Do-jae. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagretiro ni Han Si-jae. Kasabay nito, nakatanggap si Seo Do-jae ng tawag mula kay Han Si-jae. Sa telepono, sinabi niya na ito ang huling tawag niya sa kanya bilang si Han Si-jae. Pagkatapos nito, mamumuhay siya bilang isang ordinaryong walang pangalan. Nagmakaawa siya kay Seo Do-jae na kalimutan na siya at sinabing mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ng tawag, dali-daling tumakbo si Seo Do-jae sa bahay ni Han Si-jae. Ngunit wala na siyang nadatnan doon. Kaya, tuluyang naglaho si Han Si-jae at lumipas ang 1 taon. Matapos maglaho si Han Si-jae, nagpunta si Seo Do-jae sa ibang bansa para magpa-opera. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos gumaling, nakabalik si Seo Do-jae sa bansa. Samantala, sa bahay ni Ryu Yunho, labis na curious ang kanyang ina tungkol sa girlfriend na sinasabi sa alamat ng kanyang anak. Patuloy siyang nagtanong kung kailan dadalhin ni Ryu Yunho ang kanyang kasintahan sa bahay. Naghanap lang si Ryu Yunho ng paraan para ilihis ang usapan. Kinuha niya ang isang bag ng pagkain, nagmadaling magdahilan at lumabas. Pagkatapos, ibinigay ni Ryu Yunho ang bag sa manager. Sa katunayan, nagtatago si Han Si-jae sa isang lugar na tanging ang manager lang ang nakakaalam. Kaya, siya ang inatasan na magdala ng pagkain at mga pangangailangan niya ng pana-panahon. Sinabi ni Ryu Yunho na miss niya si Han Si-jae. Ipinaalam sa kanya ng manager na naghahanda na si Han Si-jae para sa kanyang pagbabalik. Sa kabilang banda, nakatira si Han Si-jae sa isang lumang bahay sa rural na lugar. Iba't ibang tao ang madalas na lumilitaw sa bahay, na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga taga-nayon. Nang dumating ang manager, si Han Si-jae ay nakaupo sa loob ng bahay at nagniniting. Paulit-ulit na sinubukan ng manager na tanungin ang intensyon ni Han Si-jae na bumalik sa pag-arte. Ngunit sinabi niya na ayaw niya. Dahil dito, labis na nalungkot ang manager. Tiningnan ng manager si Han Si-jae, nakita na araw-araw ay ginagamit lang niya ang pagniniting upang ipahayag ang kanyang pagkamis kay Seo Do-jae. Ngunit ayaw pa ring lampasan ang hadlang sa kanyang puso at ayaw ding harapin ang sarili. Nagawa lang ng manager na lihim na kunan ang eksena ng pagniniting ni Han Si-jae habang hindi siya nakatingin. Sa kabilang banda, matapos ang operasyon, si Seo Do-jae ay nasa yugto ng paggaling. Batay sa pagsusulit ng kalihim, halos bumalik na sa normal si Seo Do-jae.
Sa sandaling ito, nagpadala sa kanya ang manager ng isang mensahe, kasama ang video ni Han si Jae na nagniniting at sinabing halos hindi siya umaalis sa bahay. Dahil hindi siya lumalabas, nag-aalala ang manager na baka magkasakit siya sa kalungkutan. Batay sa impormasyong ibinigay ng manager, nagtungo si Seo Do-jae sa harap ng bahay kung saan nagtatago si Han si Jae. Ngunit hindi siya kumatok, sa halip ay nag-iwan lamang siya ng sulat. Nang marinig ang tahol ng aso, lumabas si Han si Jae at natagpuan ang sulat. Sa sulat, sinabi ni Seo Do-jae na malapit na siyang umalis para sa business trip, ngunit tiyak na babalik siya at umaasa siyang mamuhay ng maayos si Han si Jae sa panahong ito at hintayin siya. Ilang araw ang lumipas, pagkatapos ng business trip, sa wakas ay nakita na ni Seo Do-jae nang malinaw ang mukha ng kanyang ina at ni Kang Sara. Tinukso ni Seo Do-jae si Kang Sara na akala niya ay masungit ito, ngunit cute pala. Binati siya ni Kang Sara sa kanyang pagbabalik, ngunit sinabi ni Seo Do-jae na bago siya tuluyang bumalik, mayroon pa siyang isang bagay na kailangang gawin at iyon ay ang hanapin si Han si Jae. Samantala, si Kang Sara ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan ni Ryu Eun-ho na hindi niya maaaring mag-part-time na lang ng matagal. Sinabi niya na kung talagang ayaw niyang magtrabaho ay ayos lang dahil marami naman siyang pera. Ngunit sinabi ni Ryu Eun-ho na gusto niyang mag-master's degree para maging hukom sa hinaharap. Sa pagdinig nito, mahusay na sinabi ni Kang Sara sa kanya na hindi madaling maging hukom. Ngunit nagtiwala si Ryu Eun-ho na kailangan lang niyang mag-aral pa ng kaunti at idinagdag pa na sa totoo lang, nagtapos siya sa Law Department ng Seoul University. Ang pahayag na ito ay muntik nang makasakal kay Kang Sara at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ayaw ng ina ni Ryu Eun-ho na maging pari siya. Sa kabilang banda, sa mga araw ng pagtatago, gumawa si Han si Jae ng isang podcast channel at nakakuha ng maraming pagmamahal mula sa mga tagapakinig. Sa araw na iyon, dinala niya ang aso sa bayan upang bumili ng mga libro. Sa labas mismo ng tindahan ng libro, nakita niya si Seo Do-jae. Si Seo Do-jae, na gumaling na sa kanyang prosopagnosia, ay nagsabi kay Han si Jae, "Kaya, ganito pala ang hitsura mo." Sumugod si Han si Jae at niyakap siya ng mahigpit. Nang malaman niyang sumailalim si Seo Do-jae sa isang napakadelikadong operasyon dahil sa kanya, galit at naantig siya. Sinabi ni Seo Do-jae sa kanya, siya ang taong 2 beses niyang isinapanganib ang kanyang buhay. Kung gusto niyang bumawi, panagutan niya ang kanyang buhay. Ang pangungusap na ito ay sa wakas ay nakatulong kay Han si Jae na tanggalin ang buhol sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi, nanatili si Seo Do-jae sa maliit na bahay ni Han si Jae. Kinuha niya ang mga niniting na sweater na ginawa niya para sa kanya sa loob ng 1 taon at ipinasuot sa kanya. Nagsisisi si Han si Jae sa biglaan niyang pag-alis. Sa panahong pinagdadaanan ni Seo Do-jae ang pinakamasakit na operasyon, wala siya sa tabi nito. Halos mawala na sila sa isa-ki-isa. Ngunit sinabi ni Seo Do-jae na lubos niya itong naunawaan. Sa ganoong paraan, nagyakapan ang dalawa at magkasamang nagpalipas ng isang payapa at masayang gabi. Kinaumagahan, nang umalis si Seo Do-jae, sinabi niya na susunduin niya ito. Ngunit sumagot si Han si Jae, sa pagkakataong ito, siya ang pupunta sa kanya. Pagpasok sa loob ng bahay, tiningnan ni Han si Jae ang podcast recording equipment at ang sinulid na nakasama niya sa buong panahon ng pagtatago. Pakiramdam niya ay oras na para isantabi ang mga bagay na ito. Tinawagan niya ang manager, sinabing balak na niyang bumalik sa Seoul. Pagkatapos ay lumipat si Han si Jae mula sa kanayunan pabalik sa kanyang lumang bahay at pagkatapos ay nagtungo sa kumpanya ni Seo Do-jae. Nagbalik ang dalawa sa mga araw ng matatamis na pag-ibig tulad ng dati. Inanyayahan ni Seo Do-jae si Han si Jae sa kanyang bahay. Doon, nakita ni Han si Jae ang mga litrato ng kanyang pagbabago na iniwan niya sa lumang bahay. Ngayon ay maayos na nakadisplay ang mga ito sa bahay ni Seo Do-jae. Ngunit hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Tapos, naisip niya, lahat naman sila ay si Han si Jae, kaya dinala na lang niya ang lahat pa uwi. Matapos marinig ang mga salitang ito, nagsimulang mag-alala si Han si Jae. Dahil mula ngayon, sa tuwing magbabago siya, makikita ni Seo Do-jae ang iba't ibang mukha niya. Ngunit sinabi ni Seo Do-jae na ayos lang iyon dahil ang minamahal niya ay ang pagkatao niya sa loob at hindi ang panlabas na anyo. Pagkatapos, kumain sila ng instant noodles habang nakikinig muli sa podcast channel ni Han si Jae. Tinanong ni Han si Jae kung paano nalaman ni Seo Do-jae na ito ang kanyang channel. May pagmamalaki siyang sumagot kahit pa magkaibigan niya sina Eun-ho at ang manager noon, ngayon, kaibigan na rin niya ang mga ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Seo Do-jae ang kanyang kahilingan na makapanood ng bago niyang pelikula. Kaya, umaasa rin pala siyang makakabalik si Han si Jae. Sa harap ng taos pusong alok ni Seo Do-jae, tumango si Han si Jae, sumang-ayon na bumalik. Nang matanggap ang balita na sumang-ayon si Han si Jae na bumalik, agad na sinimula ng manager na makipag-ayos sa mga plano para sa bagong pelikula niya at matagumpay na nilagdaan ang kontrata. Sa film set, may ilang dumadaan na nag-uusap ng malakas na sinasabing minsan nagretiro si Han si Jae, minsan naman bumabalik na napakawalang ingat niya. Nag-aalala na sanang magalit ang manager nang pinigilan siya ni Han si Jae. Sinabi niya na ayos lang at yumuko upang batiin ang grupo ng mga tao na nagpapahiwatig na ang gulo na ginawa niya ay dapat niyang harapin. Pagkatapos ng ilang oras, natapos na ang filming ng pelikula at sinundo ni Seo Do-jae si Han si Jae pauwi. Sa kotse, ibinigay niya sa kanya ang kontrata bilang image representative ng kumpanya at naglagay pa ng clause na nangangailangan kay Han si Jae na magsuot ng pulang formal dress. Pagbalik sa bahay, isinabit nilang muli ang mga larawan sa dating pwesto at sa gitna ay ang kanilang litrato. Kasabay nito, ang comeback film ni Han si Jae ay nakatanggap ng mataas na pagkilala at napili na lumahok sa Cannes Film Festival. Sa isang panayam, nang tanungin ng host kung aling artista ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon
sa kanya, sumagot si Han Si-jae na si Seo Do-jae. Sa sandaling ito, ang eksena ay lumipat kay Cha Yuri na nakasuot ng makakapal na damit at naglalakad sa kalye na may mukhang puno ng paranoia. Wala nang bantaan siya ni Han Si-jae. Si Cha Yuri ay naging labis na balisa at hindi mapakali at hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte. Samantala, ang kalihim ay sa wakas ay na-promote bilang pinuno ng departamento, habang si Seo Do-jae naman ay naging si. Matapos ma-promote, lalo pang naging mas kampante si Seo Do-jae, na buong araw na naglalaro sa kanyang telepono sa harap ng kalihim. Dahil dito, labis na naiinis ang kalihim na isang workaholic. Nagkunwari siyang tumatawag sa chairman, pinilit si Seo Do-jae na umalis sa kanyang paningin. Pagkatapos, dahil sa labis na kaligayahan, inanyayahan ni Seo Do-jae si Ryu Eun-ho na kumain ng matatamis. Nakita si Seo Do-jae na nagre-relax, nagreklamo naman si Ryu Eun-ho na parehong direktor, ngunit si Kang Sara ay nagpupuyat sa trabaho hanggang sa hindi na siya tiningnan. Napansin agad ni Seo Do-jae ang problema at nagtanong kung magkasama sila buong gabi. Napagtanto ni Ryu Eun-ho na nakapagsalita siya ng hindi sinasadya, kaya nagdahilan siyang kailangan na niyang mag-aral para sa graduate school at tumakas sa restaurant. Nakita na matamis ang pag-ibigan ni Kang Sara at Ryu Eun-ho, gusto ring gumawa ng isang bagay ni Seo Do-jae. Kaya biniyakap niya ang aso at nag-selfie at ipinadala kay Han Si-jae. Ngunit hindi pa rin siya sinagot ni Han Si-jae. Sa sandaling ito, muling nagdulot ng gulo si Han Si-jae sa social media nang diretsahan niyang sinaway ang isang male actor sa isang live G's broadcast. Ang insidente ay nakaapekto pa sa presyo ng stock ng airline ni Seo Do-jae, ang sponsor niya, na ikinabalis ng ulo ng manager. May mga chismis pa na nag-date si Han Si-jae at ang male actor habang nag-film at ang dahilan ng kanilang pagtatalo ay dahil naghiwalay na sila. Nang makita ang balitang ito, hindi mapakali si Seo Do-jae. Seryoso pa siyang nag-isip baka nga totoo na nag-break na sila. Sa kabilang banda, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Han Si-jae sa bahay ni Seo Do-jae. Nagtanong siya tungkol sa chismis at nagmamadaling nagpaliwanag si Han Si-jae. Ngunit si Seo Do-jae ay naging isang hari ng selos at nagsimulang bigyan ng pansin ang trabaho ni Han Si-jae, lalo na ang eksena ng halikan kasama ang male lead sa bagong pelikula. Gayunpaman, ang selos ni Seo Do-jae ay lalo pang nagpatamis at nagpatibay sa damdamin nilang dalawa. Pagkatapos, nagset ng date si Kang Sara kay Han Si-jae. Dahil wala siyang ibang kaibigan, wala siyang nagawa kundi ibahagi ang kanyang problema sa pag-ibig kay Han Si-jae. Nagreklamo si Kang Sara na masyadong maalalahanin si Ryu Eun-ho, sobrang atensyon, dahil sa takot na makagambala sa trabaho niya ay makikipag-ugnayan lang siya pagkatapos ng trabaho. Ngunit ang pinaka-naiinis kay Kang Sara ay bumiti pa si Ryu Eun-ho sa ibang tao. Nagalit din si Han Si-jae sa pangyayaring ito. Nagpasya siyang siya na ang magturo kay Ryu Eun-ho para kay Kang Sara. Nagsimula siyang makipag-usap, hindi na kailangang magtanong ng dahilan, at agad na sinabi na mayroon na siyang kasintahan. Ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, gusto lang sabihin ng babae na nahulog ang kanyang panulat. Pagdating ni Kang Sara ay nakita na niya ang eksenang ito. Sa mismong sandaling iyon, may isa namang lalaking estudyante ang lumapit at nagpakita ng atensyon kay Kang Sara. Dahil dito, lumapit si Ryu Eun-ho, inakbayan si Kang Sara upang igiit ang pagmamay-ari. Habang pauwi, labis na nasiyahan si Kang Sara sa ipinakitang reaksyon ni Ryu Eun-ho. Ngunit nag-aalala pa rin si Ryu Eun-ho dahil nilapitan si Kang Sara ng hindi kilalang lalaki. Matapos siyang suyuin ni Kang Sara, sinabi niyang magiging abala siya sa hinaharap at mapagbigay siyang binigyan ito ng kotse upang magmaneho patungo sa eskwelahan. Sa araw ding iyon, galit na tinanong ng kalihim si Seo Do-jae kung siya ba ay nagtataksil. Dahil mayroon siyang mga stolen shots ni Seo Do-jae na nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Nagmamadaling makipag-ugnayan ang kalihim sa manager ni Han Si-jae. Sa kanilang pagkikita, naghinuha siya na si Seo Do-jae ang unang nagtaksil, kaya nagkaroon ng chismis si Han Si-jae sa male actor. Sa sitwasyong ito, ang manager ay makakasagot lamang na hindi totoo iyon. Ngunit dahil hindi alam ang tungkol sa pagbabago ni Han Si-jae, iginiit pa rin ng kalihim na ang katotohanan ay tulad ng kanyang hinala. Upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan ni Seo Do-jae at Han Si-jae, inanyayahan ng kalihim ang lahat na maghapunan sa kanyang bahay. Ngunit ang kanilang damdamin ay napakaganda na, kaya hindi na kailangan pang ayusin. Sa hapunan, inihayag din ng manager na malapit na siyang magpakasal. Pagkatapos ng hapunan, habang lumabas sina Ryu Eun-ho, Seo Do-jae at ang kalihim upang bumili ng alak, sina Seo Do-jae at Ryu Eun-ho, na lasing, ay walang pakialam na nag-usap tungkol sa pagbabago ni Han Si-jae. Hindi naintindihan ng kalihim na nakatayo sa tabi ang anuman. Maingat pang ipinaliwanag ni Seo Do-jae na si Han Si-jae ay nagiging ibang tao bawat buwan. Ngunit inakala ng kalihim na nag-iingay lang sila dahil sa kalasingan. Sa isang pangyayari, habang dinadala ni Kang Sara si Ryu Eun-ho sa aklatan, nakasalubong niya ang babaeng kaibigan na humahanga kay Ryu Eun-ho. Ito ang nagparamdam kay Kang Sara na aalis na sana, na agad siyang bumalik. Labis siyang nabalisa sa matamis na pag-ugali ni Ryu Eun-ho, kaya agad niya itong dinala pa uwi upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Diretsong tinanong ni Kang Sara ang dalawang matanda na ipagkatiwala sa kanya ang kanilang anak at nagpahayag ng intensyon na pakasalan si Ryu Eun-ho. Nangako siyang pagkatapos nilang ikasal ay hinding-hindi niya hahayaang gumawa si Ryu Eun-ho ng anumang bagay.
Nagpakita rin ng pagsang-ayon si Ryu Eun-ho. Samantala, habang nagfi-film si Han Si-jae, bigla siyang sinabihan ng staff na lumabas sandali. Naghain ng isang food truck si Seo Do-jae bilang suporta kay Han Si-jae. Ang pinakakapansin-pansin ay ang banner sa truck na nagsasabing ang kasintahan ni Han Si-jae, si Seo Do-jae. Ang eksenang ito ay umakit ng maraming tao na kumuha ng litrato at manood. Ang paggigiit na ito ng pagmamay-ari ay lalo pang nagpabala sa manager. Nagmamadaling tumawag ang manager sa isang reporter at humingi ng tulong upang hadlangan ang balita. Ngunit si Han Si-jae ay labis na natuwa. Isang araw, habang papunta sa bahay ni Seo Do-jae, inalalayan ni Han Si-jae ang isang matandang babae sa pagtawid. Bilang pasasalamat, tinanong ng matandang babae ang kanyang pangalan at nagpasalamat sa tulong ni Han Si-jae. Tiningnan ang likod ng matanda na alaala ni Han Si-jae ang mga taong tinulungan niya sa iba't ibang anyo. Napagtanto niya na ang bawat mukha na dumating sa kanya ay may sariling silbi. Dati ay palagi siyang nagtatanong bakit kailangan niyang pagdaanan ito. Ngayon naintindihan na niya dahil sa kanyang kabutihan, kaya niya nagamit ang iba't ibang mukha para tumulong sa mas maraming tao. Pagkatapos, pumili si Han Si-jae ng isang pulang formal dress upang maghanda para dumalo sa Cannes Film Festival. Humanga si Seo Do-jae sa kagandahan ni Han Si-jae. Dinala niya ito sa isang lugar na pinalamusyan bilang isang simbahan. Nag-akbayan ang dalawa at naglakad patungo sa lugar ng panunumpa. Sa sandaling ito, kinuha ni Seo Do-jae ang dalawang singsing. Sabi niya, ito ay engagement, ituring na lang na rehearsal para sa kasal. Matapos bigkasin ang panata, nagpalitan ang dalawa ng singsing. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa dalampasigan, inalala ang mga pagsubok na pinagdaanan, nagpahayag ng paghanga sa mga hirap at tamis na dinala ng kapalaran. Sa sandaling ito, sinabi ni Seo Do-jae kay Han Si-jae ang tatlong salita na mahal kita. Ito ang tatlong salita na palagi niyang hindi masabi. Sa wakas, nagawa na niyang tapat na ipahayag ang kanyang damdamin ngayon. Nang marinig ito, umiti si Han Si-jae at lumapit sa kanya. Dala ni Han Si-jae ang hindi mabilang na katauhan na lumitaw sa kanyang buhay. Masaya at matatag siyang lumakad patungo kay Seo Do-jae. Dahil naniniwala siyang ang lalaking nasa harapan niya ay kayang tanggapin at unawain ang lahat tungkol sa kanya. Siyang magmamahal sa kanya kahit sino pa ang maging siya. Sinabi ni Han Si-jae kay Seo Do-jae na mahal din niya ito. Pagkatapos, naghalikan ang dalawa ng may pagmamahal sa dalampasigan. Sa huli, nag-selfie sina Han Si-jae at Seo Do-jae sa dalampasigan. Pareho silang nakangiti ng masigla at mula ngayon, mananatili silang maligaya magpakailanman.